Si Sato ay isang kawawang talunan na nagtatrabaho bilang handyman sa isang maliit na kumpanya kung saan minamaltrato at binabarat siya ng pangit niyang boss habang ang HR department naman ay abala sa paggawa ng reels. Habang iniisip niya kung ito na ba talaga ang kahihinatnan ng buhay niya, naglalakad siya pauwi sa tinutuluyan niyang parang basurahan nang biglang banggain siya ng isang truck at mapunta siya sa isang alternate world na puno ng mga wizard, warrior, at magical creatures. Mabilis niyang napagtanto na ang pag-survive sa mundong ito ay hindi na parang ordinaryong 9 to 5 na trabaho. Pero ang hindi alam ng lahat, sa isang mundo kung saan lahat ay abala sa pagpatay ng monsters, ang isang taong marunong talagang magayos ng mga bagay ang magiging pinaka-importante. Hindi nagtagal, nakasalubong ni Sato ang isang kakaibang grupo ng adventurers na humihingi ng tulong niya sa kanilang dungeon crawling adventures. Kasama sa grupo sina Railsa, isang malakas pero mahiyain na warrior, si Loghenpan, isang maliit na fairy healer na medyo madamo pagdating sa paggamit ng kanyang magic, at si Morlock, isang matandang wizard na sobrang lakas pero madalas makalimutan ang sarili niyang spells sa gitna mismo ng paggamit. Unti-unting nagiging malapit ang kakaibang grupong ito, at dito talaga nagningning ang handyman skills ni Sato. Tinulungan niya silang magbukas ng mga chests, magayos ng kagamitan, at mag-organize ng mga gamit para sa biyahe. Dahil dito, napagtanto ng lahat kung gaano kahalaga si Sato, at sa wakas ay naramdaman niyang pinapahalagahan siya sa bagong mundong ito, isang malaking kaibahan sa dati niyang buhay. Isang araw, may isang kalbong conman na dumating at nagbenta ng isang basurang blade sa batang babae na may-ari ng town shop, at masaya naman nitong binili ang walang silbing espada kapalit ng 18 gold coins. Nang masilip ni Sato ang espada, agad niyang napansin na isa lang itong dummy sword pero alam niyang kaya niya itong ayusin gamit ang kanyang handyman skills. Kinabukasan, nasa loob sila ng isang madilim na kuweba at nakikipaglaban sa grupo ng mga pangit na monsters, pero patuloy na nagkakagulo ang mga spells ng wizard na parang isang tanga. Mabuti na lang at dumating si Railsa para iligtas sina Sato at ang matandang wizard, at mabilis niyang pinuksa ang mga monsters gamit ang kanyang napakalaking espada. Matapos ang insidenteng iyon, napagtanto ni Sato na pabigat lang siya sa kanyang mga kasama dahil ang utak niya ay sanay lang sa pagiging handyman. Pero alam din niyang hindi siya mabubuhay sa magulong mundong ito kung wala siyang magic, kaya para hindi maging pabigat, pinag-aralan niya ang lahat ng spells ng wizard sa loob lang ng ilang araw at nagsimula siyang tumulong sa mga missions nila. Habang sinusubukan nilang buksan ang isang chest gamit ang tulong ni Sato, biglang nagsimulang gumuho ang kuweba. Nawalan siya ng balanse at nahulog pababa, malakas na bumagsak sa puwit niya sa isang madilim at nakakatakot na underground cave. Napangiwi siya sa sakit ng mapagtantong niyang bali ang kanyang binti at duguan ito, kaya hindi siya makakatakas mag-isa. Dinalaw siya ng mga alaala ng miserableng nakaraan niya, at naniwala siyang ituturing lang siyang pabigat ng kanyang mga kasamahan at iiwan siya roon. Pero maya-maya, nakita niya sina Railsa, Morlock, at si Loghenpan na nagmamadaling papunta sa kanya na halatang panik na panik. Sinabi nila sa kanya na hinding-hindi nila siya iiwan dahil tunay siyang hindi mapapalitan. Nang marinig ito, napuno si Sato ng isang kakaibang init sa dibdib at isang alon ng kaligayahan ang bumalot sa kanya. Kinabukasan, nakipaglaban sila sa isang multi-headed na slimy sea monster na ang pangalan ay Anugi. Halos sumusuka na si Railsa dahil hindi niya matanggap ang mad-ulas at malansang katawan ng nilalang. Kaya ginamitan ng wizard ng magic spell ang Anugi habang si Sato naman ay humiwa rito gamit ang kanyang espada at tuluyang napatay ito. Pagkatapos, ipinakita ni Sato ang kanyang astig na cooking skills at ginawang isang napakasarap na roasted dish ang Anugi. Nang ihain niya ito, parehong namangha ang wizard at ang fairy sa sobrang sarap ng lasa. Hindi nagtagal, kinumbinsi nila si Railsa na tikman din ito, at nang makakagat siya, para siyang napunta sa purong kaligayahan at agad niyang inubos ang pagkain. Matapos ang masaganang kainan, pumasok sila sa isang no magic cave para ipagpatuloy ang mission. Hindi nagtagal, may nakita silang isang chest pero dahil pakiramdam ni Sato ay may mga traps ito, iniwan na lang nila. Pagkaraan ng ilang sandali, nakakita sila ng isa pang chest at ginamit ni Sato ang kanyang mga tools para tanggalin ang metal traps nito. Ngunit sa sandaling magawa niya iyon, may bumuhos na mabahong berdeng likido sa armor ni Railsa at tinunaw ang metal na naglantad sa kanyang kurbadang katawan. Habang nagpapahinga sila sa paligid ng campfire, biglang inatake ng pulikat ang likod ng matandang wizard. Humingi siya ng tulong kay Loghenpan para gamitan siya ng magic, pero ang sakam na fairy ay humingi muna ng isang gold coin bilang kapalit. Wala nang natitirang pera ang wizard dahil natalo niya ang lahat sa pagsusugal, kaya si Sato na ang nag-alok na magbayad para sa kanya. Kalaunan, tinanong ni Sato si Railsa kung bakit palaging parang makasarili si Loghenpan, kaya dinala siya ni Railsa mismo sa ferry. Napansin ni Sato na iniaalay ni Loghenpan ang isang gold coin sa buwan. Nang tanungin niya kung ano ang ibig sabihin ng kakaibang ritual na iyon, ipinaliwanag
ipaliwanag ni Railsa na si Logenpan ay isang Moonlight Fairy. Sa kabila ng maganda niyang pangalan, isinumpa ang kanilang lahi ng Goddess of the Moon. Kapag hindi sila nag-aalay ng gold coins, unti-unting lumiliit ang kanilang mga katawan. Ikinwento rin ni Railsa na ang mga Moonlight Fairies ay dating naninirahan sa buwan, ngunit dahil sa selos, isinumpa sila ng Half Moon Goddess at itinapon pababa sa mundo. Nang marinig ito, inalok ni Sato na bayaran ang utang ni Logenpan gamit ang sarili niyang ipon, pero sinabi ni Railsa na hindi siya basta tumatanggap ng limos at hindi niya tatanggapin ang alok. Kinabukasan, nagbukas si Sato ng isang chest, pero isa pala itong teleportation trap na biglang humigop sa kanya at kay Railsa papunta sa pinakamababang palapag ng Great Labyrinth. Hindi naapektuhan ang wizard at ang fairy dahil immune sa magic ang kanilang mga katawan. Biglang lumitaw sa harap nila ang isang napakalaking iron golem, at agad na sinabi ni Railsa kay Sato na manatili sa likod niya at tumakas kapag lumala ang sitwasyon. Sinugod niya ang golem gamit ang kanyang napakagandang espada, pero mabilis siyang itinumba ng halimaw. Sugatan, sinabihan ni Railsa si Sato na tumakbo, pero sa halip ay tumalon siya sa golem at binuhusan ito ng tunaw na metal. Sa huling pagsubok, malakas na ibinagsak ng golem si Sato sa lupa, na nag-iwan sa kanya ng matinding sugat habang desperadong sinusubukan ni Railsa na gisingin siya. Habang unti-unting nauubos ang oras, same time na nagdasal si Railsa na dumating ang wizard at si Logenpan para iligtas si Sato gamit ang kanilang magic. Bigla niyang naalala ang isang life-saving potion na ibinigay noon ng wizard na tinatawag na Drop of Life. Mabilis niya itong ibinuhos sa sariling bibig at hinalikan si Sato para maipasa ang likido at pagalingin ang mga sugat nito. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Sato at nakita niya ang wizard, ang fairy, at si Railsa na balisang naghihintay na magkamalay siya. Tuwang-tuwang tumalon si Logenpan at ikinwento kung paano siya iniligtas ni Railsa, dahilan para mamula ng husto ang warrior. Kinaumagahan, isinama ni Logenpan si Sato sa isang tour sa kakaibang mundong kanyang napuntahan. Una silang huminto sa isang marriage consultancy, at laking gulat ni Sato nang makita na kahit sa mundong ito ay may opisina rin para tumulong sa arranged marriages. Sinabihan siya ni Logenpan na pigilan muna ang gulat niya dahil marami pang nakakabighaning bagay sa kaharian na tiyak na magpapabagsak ng panga niya. Ipinaliwanag niya na mapayapa ang kanilang kaharian at sobrang umunlad ang paggamit ng weapons at magic. Dahil dito, nagkaroon ng malaking progreso para sa mga kababaihan at mas marami na ang nakakapag-adventure. Dagdag pa rito, halos naubos na ang mga kayamanan sa labyrinth, kaya mas kaunti na ang kita ng mga lalaki, na lalo pang nagpapahirap sa mga kasal. Maya-maya, pinasilip ulit ni Logenpan si Sato sa loob ng marriage consultancy, at laking gulat niya nang makita ang kanilang matandang wizard na naghahanap ng mapapangasawa. Biglang dumating si Railsa at kinaladkad palabas ang wizard, at napabuntong hininga naman ang marriage consultant lady. Ipinaliwanag ng fairy kay Sato na dahil sa pagunlad ng remedy magic, dumami ang matatanda sa populasyon at naging malaking problema ang kakulangan ng caregivers. Sa sumunod na mission, bumalik sila sa kuweba at doon nila nakilala ang isang temptation fairy na kilala sa kanyang kaakit-akit na anyo. Nang lumapit si Sato, ginamitan siya ng fairy ng isang spell na nagpa-in love sa kanya ng todo. Ang dating mahiyain na si Sato ay biglang nagbago, unti-unting lumalapit sa fairy habang nagiging flirtatious ang kilos niya. Hindi makapaniwala si Railsa habang nakikita ang taong gusto niya na inaakit ng isang kalahating hubad na fairy. Napuno siya ng galit at buong determinasyong sinugod ang fairy na may hawak na espada. Isang kakaibang matinding galit ang kumontrol sa kanyang katawan habang walang tigil siyang umatake, dahilan para ang takot na temptation fairy ay pilit na umiwas sa bawat hampas. Dahil sa mabangis na paghabol ni Railsa, napilitang tumakas ang fairy. Pero aktibo pa rin ang spell kay Sato. Ngayon, siya naman ang nakakaramdam ng matinding atraksyon kay Railsa at unti-unti siyang lumalapit habang paatras namang umaatras ang warrior, halatang kinakabahan at hindi alam ang gagawin. Papalapit na ang mukha ni Sato, halos hahalik na sana siya, nang biglang sumingit si Logenpan at winasak ang spell, pinalaya si Sato mula sa impluensya ng fairy. Pero hindi pa roon natapos ang tensyon. Bigla nilang nakita ang matandang wizard na magkahawak kamay kasama ang temptation fairy. Kinabahan si Sato, iniisip na nabihag din ito ng alindog ng fairy. Pero kalmado siyang pinayapa ni Railsa, sinabing immune sa magic ang wizard at tiyak na tatanggihan rin siya ng fairy. May kasamang ngisi, sinabi niya kay Sato na huwag mag-alala tungkol sa matandang bruha, kaya nabawasan ang kanyang pag-aalala habang sabay silang nagpatuloy. Kalaunan, nakatagpo sila ng isang trap kung saan tinatamaan ng kidlat ang sinumang may suot na metal armor. Tinanong ni Sato kung maaari ba silang makadaan, pero dahil naka-metal armor si Railsa, nasa tunay siyang panganib. Iminungkahi ng wizard na tanggalin muna ni Railsa ang kanyang armor para magamit niya ang magic at mailipat ito sa kabila ng trap. Nag-alinlangan si Railsa dahil may suot siyang masyadong revealing na damit sa ilalim at hindi siya komportable. Napansin ni Sato ang kanyang pagkailang, kaya agad niyang tinanggal ang sariling damit pang itaas at inabot ito kay Railsa para isuot muna.
Ngunit pag-apak pa lang nila sa trap, ang wizard mismo ang tinamaan ng kidlat dahil, gaya ng nakasanayan, nakalimutan na naman niya ang sarili niyang spells. Kalaunan, habang nagpapahinga si Sato sa isang inuupahang kwarto, may nakita siyang kakaibang libro na may kalaw-angin na kandado. Sinubukan niyang buksan ito gamit ang kanyang handyman skills, at nang magtagumpay siya, may nakita siyang kahon sa loob na naglalaman ng isang bulok na kabute. Biglang lumitaw ang wizard sa likuran niya at ipinaliwanag na ang kabuteng iyon ay tinatawag na Kakamanroot Mushroom, isang delicacy sa mga delicacy na hindi dapat sayangin. Hinawakan niya ito at sininghat na parang isang matandang adik, saka ikinwento na matagal na niya itong itinago para walang makaagaw. Pagkatapos, tinuruan niya si Sato kung paano ito kainin. Biglang binuksan ni Railsa ang pinto, humihingi rin ng parte niya sa mga kabute, at napaisip si Sato kung napapalibutan ba siya ng mga baliw sa kabute. Isang araw, habang nasa mission sila para pumatay ng dragon, aksidenteng nasira ni Sato ang isa sa paborito niyang wire cutter tools habang tinatanggal ang mga bigot ng patay na dragon. Napansin ni Railsa ang lungkot niya at tinanong kung kaya ba niyang ayusin ito, pero hindi siya isang smith kaya napailing na lang siya sa panghihinayang. Naisip niya kung may craftsman bang kayang mag-ayos agad ng minamahal niyang tool. Nakita ng wizard ang kanyang panghihina ng loob at iminungkahi na lapitan nila ang isang kakilala niya, kahit medyo kakaiba ito. Ang kakilala ng wizard ay si Dungan, na kilala rin bilang ang lalaking nakakarinig ng boses ng bakal. Isa siyang dwarf na bihasa sa pagmamanipula ng steel para baguhin ang hugis nito at lumikha ng mga bagong tools. Kaya niyang gumawa ng kahit ano, mula sa armor para sa maliliit na tao hanggang sa mga shield para sa giants. Isa siyang tunay na eksperto sa kanyang trabaho. Pero nagretiro siya dahil hindi siya binabayaran ng maayos ng mga customer at palagi pa siyang inaakusahan ng sobrang paniningil. Sinabi ng wizard na nagtatago ang dwarf sa pinakadulong bahagi ng kuweba, sa likod ng isang pinto na hindi mabubuksan kung wala ang 108 keys ni Dunbane, at doon niya itinago ang sarili niya. Dagdag pa niya, mas mahirap pang pasukin ang workshop na iyon kaysa makalusot sa silid tulugan ng hari. Gayunpaman, tinanggap ni Sato ang hamon na buksan ang 108 locks, at matapos ang kaunting pagsisikap, nagtagumpay siya. Pumasok silang lahat sa workshop ng dwarf at binati ang masungit na matanda. Lubos na nagulat ang dwarf nang makita na isang handyman mula sa ibang mundo ang nakapagbukas ng 108 locks gamit ang kakaibang husay nito. Hindi nagtagal, inayos ng dwarf ang tool ni Sato gamit ang pambihira niyang kakayahan at hiningan siya ng bayad na isang dragon scale, na agad namang ibinigay ni Sato. May sensin niyang tinitigan ang naayos na tool at namangha kung paano nagawang gawing parang silver ang talam at pagdugtungin ito ng perpekto. Babuka na sana ang bibig ni Sato para magpagawa pa ng iba, pero nang tanungin siya ng dwarf kung ano iyon, bigla niyang iniba ang usapan at humingi na lang ng pagkain. Walang pag-aatubiling naghanda ng hapunan ang dwarf. Habang sila ay umiinom at halos isubong na lang ang pagkain sa sobrang gutom, tinanong ni Sato si Railsa kung ano ang mangyayari kung kahit babae, bata, at kahit mga walang kapangyarihan ay madaling makakuha ng weapons para pumatay. Medyo lasing na sumagot ang dwarf na masama raw iyon para sa negosyo. Napaisip si Sato tungkol sa pagkakaroon ng baril na maaaring makatulong sa laban, pero nag-alinlangan siyang ipakilala ang ganoong delikadong armas sa mundong ito. Isinantabi niya ang ideya at bigla siyang tumayo, hinihiling kay Railsa na turuan siya gumamit ng espada. Ngunit dahil sa dami ng nainom, agad ding nakatulog si Railsa. Makalipas ang ilang araw, tinamaan si Sato ng matinding flu at nagdurusa siya sa sobrang taas at baba ng lagnat. Sinabi ng fairy na wala siyang magic na kayang magpagaling ng sipon, at sumang-ayon dito ang wizard. Sinabihan ni Railsa si Sato na magpahinga muna habang sila ay takutok sa mga job na kaya nilang talunin ang monsters. Humingi ng paumanhin si Sato at sinabing wala rin naman siyang silbi sa labanan. Pero hindi niya alam na malaki na ang naitulong niya, tinulungan niya ang wizard sa mga spells, sinuportahan si Logien Pan sa gitna ng laban, at nailigtas pa si Railsa mula sa Iron Giant Monster. Ang iba't ibang uri ng suporta na ibinibigay ng handyman na si Sato ay napakahalaga sa battlefield, at kung wala siya, hindi nagagana ng maayos ang kanilang party. Mahigit kalahating taon na ang lumipas mula nang mapunta si Sato sa misteryosong mundong ito. Isang araw, ikinwento niya sa shopgirl ng bayan ang tungkol sa dati niyang buhay, kung saan nagtatrabaho siya sa isang construction company. Napakaliit ng sahod niya at wala siyang natatanggap na respeto. Nang subukan niyang kausapin ang boss tungkol dito, agad siyang tinanggal sa trabaho na parang wala lang. Nawalan siya ng gana sa buhay at habang pauwi, iniisip niyang baka ayos lang kung mamatay siya. Habang naglalakad siya ng tulala, biglang may isang napakalaking truck na sumalpok sa kanya, at parang naglaho siya na tila ba walang may kailangan sa kanya. Ngunit sa sumunod na sandali, bumagsak si Sato mula sa langit katabi ng isang kalahating hubad na natutulog na babae na bumubulong tungkol sa isang matandang wizard at isang fairy. Pagdilat ng babae, napasigaw siya sa takot nang makita ang isang estranghero sa tabi niya sa kama. Agad niyang hinugot ang dagger para patayin si Sato sa pag-aakalang isa itong manyak. Mabuti na lang at pinigilan siya ng
wizard, sinabing wala siyang nararamdamang magic power kay Sato, na malinaw na patunay na hindi ito taga roon. Kung hindi dahil sa wizard, patay na sana si Sato noon pa. Ngayon, sama-sama silang kumakain sa isang local inn, pero walang gana si Sato dahil hindi mawala sa isip niya ang Iron Golem. Tinanong niya ang wizard at si Railsa kung paano gumagalaw mag-isa ang golem at kung pinapatakbo ba ito ng magic o clockwork. Habang nilalabanan niya ang golem noon, may narinig siyang tunog na parang makina, na tila ba may engine ito. Iminungkahi ng fairy na balikan nila ang pinangyarihan para makasiguro. Sumang-ayon si Railsa na bumalik sila sa 10th floor. Pagdating nila sa government-controlled labyrinth, hinarang sila ng mga gwardya at sinangil ng toll fee. Sinabi ni Railsa na masyadong mahal ang year-long pass, kaya nakiusap siyang papasukin na lang sila kapalit ng ilang silver coins, at pumayag ang mga gwardya. Sa loob ng kuweba, napansin nilang lahat ng chests ay wala ng laman at wala silang makuhang kahit anong treasure. Nang marating nila ang lugar kung saan nila napatay ang golem, wala na roon ang bangkay nito. Ayon sa wizard, malamang may kumuha na nito. Humingi ng paumanhin si Sato sa pagdadala sa kanila sa malayong lugar na iyon. Bigla niyang narinig ang isang kalansing na tunog at agad siyang tumakbo patungo roon, kasunod sina Railsa, ang wizard, at ang fairy. Nahuli niya ang isang mabilis na gumagalaw na makina na kalaunan ay napag-alamang isang robot vacuum. Bigla itong tumalon mula sa mga kamay ni Sato at tumakbo palayo sa dilim. Tinanong ng wizard kung galing ba iyon sa mundo ni Sato, at tumanggaw siya bilang sagot. Maya-maya, ipinatong ni Sato ang kamay niya sa isang pader, at sinabi ng wizard na isa pala itong camouflage barrier. Sa tulong ni Sato, nag-chant siya ng spell at may maliwanag na lumabas sa pader, hanggang sa ito ay bumuka at magbukas ng panibagong pasukan. Dahil sa bagong entrance, muling nagtipon ang mga adventurers mula sa buong kaharian. Nang mapansin na wala namang natanggap na pagkilala si Sato mula sa kaharian, sinabi niyang ayos lang iyon dahil may free admission naman sila sa susunod na 10 years. Napansin ng wizard ang lungkot sa mukha ni Sato at tinanong kung iniisip pa rin ba niya ang robot vacuum. Medyo nag-alinlangan si Sato bago sumagot, pero biglang may lumapit na isang kaakit-akit na binata at isang adorable na batang babae. Ipinakilala ng binata ang sarili bilang si Keynes, ang opisyal na kinikilalang hero ng kaharian, at nagpasalamat kay Sato sa pagtuklas ng bagong ruta. Tinanong ni Sato ang wizard kung babalik pa ba ang Demon King, at sinagot nitong malabong mangyari iyon, dahil marami ng napiling heroes, at isa na si Keynes doon. Walang pakundangang sinabi ni Keynes na kahit si Sato ang nakadiscover ng bagong daan, siya pa rin ang tatapos sa lahat ng levels nito. Lahat sila ay napatingin sa kanya sa gulat dahil sa kabastusan niya. Biglang may isang matabang pari ang tumakbo papalapit at humingi ng paumanhin para sa dalawang batang heroes. Ipinaliwanag na maaga silang napili kaya hindi pa maayos ang asal. Ipinakilala niya ang sarili bilang Mantle Pewet, ang namamahala sa edukasyon ng mga hero, at iniabot ang kamay kay Sato bilang pakikipagkaibigan. Ngunit may isang hero ang pumihil, sinabing may tinatagong kung ano si Mantle sa kamay niya at lahat ng nakipagkamay sa kanya ay hindi na makagalaw. Nang tumingin si Sato sa paligid, nakita niya ang maraming sundalo, lalaki, at adventurers na nakahandusay sa lupa, umuungol sa sakit dahil hindi nila maigalaw ang kanilang mga katawan. Nang mabunyag ang plano niya, agad na tumakas si Mantle sa takot. Pinasalamatan ni Sato ang estrangherong nagligtas sa kanya, at napansin ni Railsa na isa pala itong fighter elf na may iron hands. Hindi nagtagal, inutusan ng elf ang kanyang mga kasama na magmadali papasok sa labyrinth, kung hindi ay mauubos ang pinakabihirang treasures. Maya-maya, nakita nila ang dalawang kakaibang lalaki na buhat ang ulo ng Silver Dragon. Itinuro ni Railsa kay Sato na magiging matitinding kalaban nila ang dalawang iyon sa hinaharap dahil sila ang may pinakamalakas na party. Kinabukasan, bumalik si Sato at ang kanyang team sa labyrinth, handa ngunit puno ng tensyon. Maingat silang naglakad sa madilim at paikot-ikot na mga daanan, tahimik ang bawat hakbang habang binabantayan ang mga anino sa paligid. May kakaibang katahimikan na tanging patak ng tubig sa malayo lamang ang maririnig. Biglang umalangaw-ngaw ang isang galit na sigaw, at mula sa dilim ay lumitaw ang isang napakalaking dragon-like monster. Walang babala, ibinuka nito ang bibig at nagbuga ng makapal at lasong usok patungo kay Morlock, ang wizard ng grupo. Nalalanghap ni Morlock ang usok, nang hina ang kanyang katawan, at bumagsak siyang walang malay. Agad na tumakbo si Sato palapit sa kanya, kumakabog ang dibdib habang pilit siyang ginigising. Alam niyang kailangan nila ang magic ni Morlock para magkaroon ng tsansa. Samantala, humakbang pasulong si Railsa, mahigpit na hawak ang espada at itinaas ang kanyang metal shield, handang harapin ang dragon ng harapan. Sinugod ng dragon si Railsa ng buong bangis, at bawat hampas nito ay nagpapadala ng malalakas na alon ng puwersa sa buong katawan niya. Napatras siya sa lakas ng halimaw, kumakastas ang kanyang mga bote sa batong sahig habang pilit niyang pinipigilan ang sarili na matamba. Sinalag niya ang bawat atake gamit ang kanyang shield, pero unti-unting nanginginig ang kanyang mga braso dahil sa bigat ng mga suntok. Sa kabila ng tapang niya, halos wala ring epekto ang espada ni Railsa sa matitigas na kaliskis ng dragon.
Ang makapal at matigas nitong balat ang nagsisilbing proteksyon, at bawat hampas ng buntot nito ay muntik na siyang mawalan ng balanse. Bigla na lang may lumitaw na isang batang babae na may kambal na pigtails. Lumapit siya, nang may kumpiyansa at bilis, hawak ang kanyang sandata habang sinasalakay ang dragon. Tinamaan niya ang tagiliran ng halimaw, at sa unang pagkakataon ay napahiyaw ito sa sakit, gulat sa tatalim ng mga atake. Umikot at umungal ang dragon, pilit siyang inaalis, pero tuloy-tuloy ang pag-atake ng babae nang walang pag-aalinlangan. Bawat hampas niya ay tumatama sa mahihinang bahagi ng kaliskis ng dragon, dahilan para matamba at manghina ang halimaw. Sa huling malakas na atake, ibinagsak ng babae ang huling suntok. Nagpakawala ang dragon ng isang mahaba at masakit na sigaw bago tuluyang bumagsak sa lupa. Talo. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang Lily sa Lassen Pop, at kilala siya ng lahat bilang Magical Beast Hunter. Maya-maya, may isang malaking lalaking pumwesto sa tabi niya, at ipinakilala niya ito bilang si Giver. Ipinahayag ni Lilisa na sila ang kukuha ng treasure, pero nakalock ito. Sinabi niya na huwag silang mag-alala dahil si Giver ay isang magician na may kakayahan ng isang magnanakaw. Ngunit nang subukan ni Giver buksan ang kandado gamit ang kanyang tools, inamin niyang mahirap ito para sa kanya. Tinanong ni Sato kung maaari ba niyang subukan, at sinulyapan lang siya ni Lilisa na may pagmamaliit sa kakayahan niya. Agad namang bumuwelta si Railsa at galit na sinabi na huwag maliitin ang kanilang kakampi na si Sato. Mabilis na kumilos si Sato at gamit ang bihasa niyang mga kamay at tools, nabuksan niya ang chest sa loob lamang ng ilang sandali. Pagbukas niya nito, napasinghap siya sa gulat nang makita na puno ito ng mga diamonds. Kumuha siya ng ilan at inabot kay Giver. Sinabing kanila iyon dahil sila ang tumalo sa dragon. Biglang namula si Giver na parang lutang sa hiya. Doon napagtanto ni Sato na hindi lang treasure chest ang kanyang nabuksan, kundi pati ang puso ni Giver. Maya-maya, nahiwalay si Sato sa kanyang grupo. Habang naglalakad, muli niyang nakasalubong ang rogue na si Mantle. Sinabi ni Sato na hindi na siya gag-ala pa dahil alam na ng kanyang mga kaibigan kung nasaan siya, kaya uupo na lang muna siya at magpapahinga. Tiningnan siya ni Mantle at sinabing mahina siya, pero punong-puno ng kumpiyansa. Sinubukan niyang i-gaslight si Sato sa pagsasabing malalakas lang ang kanyang mga kasama kaya siya nila sinama. Nang makitang hindi naaapektuhan si Sato, bigla niyang ibinaba ang mga dala at gumawa ng barrier sa paligid niya. Nang tanungin ni Sato kung ano iyon, sinabi ni Mantle na proteksyon iyon laban sa mga monsters, pero wala raw siyang sapat na magic para gumawa ng isa pa para kay Sato. Kumuha si Sato ng ilang bote ng holy water na ibinigay sa kanya ni Loghenpan at ibinuhos ito sa paligid para gumawa rin ng sariling protective barrier. Saka siya naupo ng komportable. Inalok pa niya si Mantle ng mga sandwich, pero tumanggi ito dahil nakokonsensya siya sa masama niyang pagtrato kay Sato noon. Napagtanto ni Mantle na ang pagiging masungit at mapang mata niya ang nagtutulak sa mga tao palayo sa kanya. Hindi nagtagal, dumating na tumatakbo ang mga kasamahan ni Sato, tinatanong kung ayos lang ba siya. Nang makita ni Mantle ang matibay na samahan ng grupo, nakaramdam siya ng lungkot dahil hindi siya hinanap ng sarili niyang mga kasama. Ngunit bigla niyang nakita si Kes na papalapit sa kanya, at mahigpit siyang niyakap nito. Sumisigaw na nag-alala siya. Tinanong siya ni Kes kung bakit siya gumala mag-isa. Napaluha si Mantle habang si Sato at ang kanyang mga kasama ay lubos na naantig sa kanilang pagkakaibigan. Napagtanto nila na mabuti palang hero si Kes at nagkamali sila ng pagkakaunawa sa kanya. Sunod, hinarap nila ang isang kakaibang demon na hugis gagamba, at si Railsa ang nakikipaglaban dito. Nang malapit na sana niyang pabagsakin ang halimaw sa isang brutal na atake, biglang bumagsak mula sa itaas ang fighter elf at pinatay ang gagamba. Pagkatapos, idineklara ng elf na kukunin niya ang treasure na binabantayan ng monster. Sumigaw si Railsa sa pagtutol, sinasabing para iyon sa kanya at sa kanyang mga kasamahan. Hinarap siya ng elf at sinabing siya ang nagligtas sa kanya, pero iginiit ni Railsa na hindi niya kailangan ng tulong. Sinabi ng elf na iniligtas niya siya mula sa kamatayan. Nagpalitan sila ng maiinit na salita at nagtalo tungkol sa treasure. Sa huli, napagdesisyonan nilang ayusin ito sa pamamagitan ng isang duel, kahit ipinagbabawal sa mga adventurers ang maglaban sa loob ng Great Labyrinth, at kapag nahuli sila ay hindi na sila papayagang pumasok muli. Sinabi ng elf na ayos lang sa kanya ang duel basta may mutual consent. Sinubukan siyang pigilan ng kasama niyang si Ninya, pero hindi siya nakinig at hiniling kay Railsa na magpadala ng lalaban mula sa kanilang panig. Lumapit sina Ninya at Loghenpan upang gumawa ng isang kasunduan na nagsasaad na kahit may mamatay sa magkabilang panig, walang magiging sama ng loob. Kaagad na naitakda ang magical seal. Naghanda na sina Railsa at ang elf sa laban, habang si Sato ay litong-lito sa mga pinahahalagahan ng mga mandirigma at wala siyang magawa kundi manood mula sa gilid. Bahagya siyang napanatag sa pag-iisip na naka-heavy armor si Railsa kaya hindi siya agad mapapatay ng iron claws ng elf.
Nagsimula ang duel sa tunog ng nagbabanggang espada at kuko. Ngunit mabilis ang elf at nagawa niyang saktan si Railsa kahit sa loob ng armor. Napagtanto ni Sato na hindi angkop ang espada ni Railsa laban sa mabilis at bihasang kalaban tulad ng elf. Biglang tinanggal ni Railsa ang kanyang armor at lumipat sa light armor para bumilis ang kanyang galaw at reaksyon. Nakiusap si Ninya sa elf na itigil na ang laban dahil ayaw niyang may mamatay, at mas mabuting huwag na itong ipagpatuloy. Sumang-ayon ang elf dahil napagtanto rin niyang maaaring siya ang matalo kung nagpatuloy pa ang duel. Maya-maya, lumapit si Sato at sinabi na maaaring sobra ang parte nila sa treasure, kaya nais niyang ibigay ang ilan kina elf at Ninya. Pagdating nila sa mas mababang palapag, biglang nakita ni Sato muli ang robot vacuum. Sa pagkakataong ito, mabilis siyang tumakbo patungo sa tunog nito, sumisigaw sa kanyang mga kasama na kayanan niya ang sarili niya. Hinabol niya ang robot, sinasabing maghintay ito, pero lalo lamang itong lumalim sa kuweba. Narating ni Sato ang isang kakaibang lugar na punong-puno ng mga bagay mula sa sarili niyang mundo. Habang sinusubukan niyang intindihin ang kanyang nakikita, bigla siyang inatake ng isang masked ninja na may matalim na espada, ngunit agad siyang nailigtas ni Railsa sa tamang oras. Naramdaman ni Railsa ang illumination magic sa paligid at nagtaka kung bakit napakaliwanag ng lugar gayong ang specialty ng mga ninja ay manatili sa dilim. Biglang tinapakan ng ninja ang kanyang anino, dahilan para hindi na siya makagalaw at parang damaykit ang kanyang katawan sa lupa. Sinugod siya ng ninja para patayin, pero dumating ang blacksmith dwarf at panyana ang ninja para iligtas siya. Samantala, sinubukan ni Loghenpan na pigilan ang kasamang fairy ng ninja upang bawasan ang illumination magic nito. Nagchant ang dwarf ng isang spell na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog sa loob ng kuweba, dahilan para tumakas ang ninja. Ipinaliwanag ng dwarf na ang ninja ang nasa likod ng lahat ng palihim na pag-atake sa mga adventurers. Nang makita ng dwarf ang wizard, yumuko siya at sinabing matagal na niya itong hinahanap. Nagulat ang wizard nang tawagin siya ng dwarf na master at sinabing babae lang ang tinatanggap niyang estudyante. Kalmadong ipinaliwanag ng dwarf na matagal nang nawala ang alaala ng wizard, pero isa siyang kilalang magician sa isang lupain sa malayong silangan. 20 years ago, umalis ito para hanapin ang forbidden magic at hindi na bumalik. Sinabi ng dwarf na nakita niya ang wizard sa pasukan ng Great Labyrinth at naghihintay lang ng pagkakataong makausap siya. Tinanong ni Railsa ang wizard kung nakalimutan na ba niya ang nakaraan, at sinagot nitong bukod sa pangalang Morlock at sa kanyang magic, wala na siyang ibang maalala. Dagdag ni Loghenpan, pati ang paggamit niya ng magic ay lalo nang nagiging walang silbi dahil madalas niyang makalimutan ang mga spells. Sumingit ang dwarf at sinabing huwag silang magsalita ng masyadong masakit tungkol sa isang dakilang mage na sikat pa sa mga babae. Bigla niyang sinabi sa seryosong tono na ang tunay na pangalan ng wizard ay ang dakilang mage na si Bergine. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may isang dagger na biglang lumipad mula sa kung saan at tumama sa kanyang leeg. Dahil sa biglaang pag-atake, agad na naghanda si Railsa at ang iba pa, iniisip kung ito ba ang ninja na nakatakas kanina. Iniisip ni Railsa na kahit napakalakas ng ninja, basta suportahan ni Sato ang mga spells ng wizard ay kaya pa rin nila itong talunin. Ngunit bigla silang napasinghap sa matinding gulat nang muling lumitaw ang ninja, ngayon ay kasama na ang mga great demons. Unti-unting nabunyag ang malungkot na nakaraan ng ninja. Umibig siya sa isang napakagandang witch, at nang sila'y maghalikan, umibig din sa kanya ang babae. Ngunit nang puntahan niya ang nayon ng witch para isama ito, bumungad sa kanya ang nakakatakot na tanawin, ang witch ay naghihingalo na, matanda na, at puting-puti na ang buhok. Ipinaliwanag ng fairy na kasama ng ninja na nang umibig ang witch sa kanya, nabasag ang sumpa sa edad nito at bumalik siya sa tunay niyang edad. Desperadong nais iligtas ng ninja ang babaeng mahal niya, kaya sinabi ng fairy sa kanya ang tungkol sa dakilang mage ng silangan na kayang magligtas ng buhay. At doon niya nalaman na ang wizard ng silangan ay walang iba kundi ang matandang wizard na kasama ni Sato. Iyon ang dahilan kung bakit sinundan sila ng ninja hanggang sa kuweba. Habang lalong umiinit ang laban, naharap sina Railsa, Loghenpan, at ang kanilang mga kasama sa napakalalakas na kalaban. Hinarap ni Railsa ang ninja, na gumagamit ng shadow magic para pigilan ang kanyang galaw. Sinubukan nitong tapakan ang kanyang anino upang hindi siya makagalaw. Ngunit handang tumulong si Loghenpan at agad siyang nagcast ng isang maliwanag na moonlight spell. Tumama ang liwanag sa anino at nabasag ang spell ng ninja, kaya nanatiling malaya si Railsa. Binalaan siya ni Loghenpan na manatiling alerto dahil delikado kapag muling natapakan ang kanyang anino. Napagaling na rin ni Loghenpan ang dwarf magician, kaya bumalik ito sa laban upang harapin ang papalapit na mga demon. Buo ang loob ng dwarf na ipagtanggol ang kanyang mga kaibigan, hinaharangan ang mga atake ng demon habang pinoprotektahan ang kanyang mga kakampi. Habang sinasalag niya ang mga demon, sinenyasan niya ang wizard na ihanda ang pinakamalalakas nitong spells.
Alam ng dwarf na kailangan lang nilang pigilan ang mga demon hanggang makapaghiganti ang wizard gamit ang matinding magic. Lalong tumindi ang labanan nang may sumali pang ikalawang demon. Buong yabang nitong idineklara na hindi nila kailangan ng magic para talunin si Sato at ang kanyang grupo, dahil sapat na ang kanilang lakas. Biglang nagpakawala ang ikalawang demon ng napakalakas na alon ng dark energy na tumama kina Sato at sa kanyang mga kasama. Ramdam ni Sato ang matinding puwersa at halos madaig siya nito. Napagtanto niyang hindi sapat ang karaniwang magic laban sa mga demon na ito, at sinisi niya ang sarili sa pagdadala sa lahat sa ganitong mapanganib na lugar. Dahil sa bigat ng responsibilidad, hiniling niya sa wizard na gumamit ng isang high-level spell na tinatawag na Seven Thunder Gods, umaasang sapat itong lakas para baligtarin ang laban. Alam na ni Sato ang chant, kaya siya ang nagsimulang bumigkas habang inuulit ito ng wizard, ibinubuhos ang lahat ng kanilang enerhiya sa spell. Biglang bumagsak ang isang napakalakas na kidlat sa mga demon, ng nakakasilaw na kapangyarihan. Sa isang sandali, tila nanalo na sila, ngunit nakayanan ng isa sa mga demon ang atake at sa isang brutal na galaw, dinakma nito si Sato gamit ang napakalaking kamay, dinurog siya at tumalsik ang dugo. Napatingin si Railsa nang may matinding pagkabigla at lungkot, iniisip na patay na si Sato. Para bang gumuho ang mundo sa harap niya. Ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari, tumangala silang lahat at nakita si Sato na ligtas na nakatayo kasama sina Lilisa at Giver. Ipinaliwanag ng wizard na ginamit ni Giver ang isang espesyal na substitution spell upang iligtas si Sato sa huling sandali. Dahil ligtas na si Sato, nakahinga silang lahat ng maluwag, ng pasasalamat sa mabilis na isip ni Giver. Matapos kumalma ang lahat, ipinaliwanag ni Giver na narinig nila ni Lilisa ang ingay ng labanan at nagpasya silang tumulong. Pabiro niyang sinabi na hindi nila maaaring hayaan si Sato na akuan lahat ng treasure para sa sarili niya. Dagdag ni Lilisa na matagal na talagang sinusundan ni Giver si Sato gamit ang tracking spell dahil gusto raw siya nito. Natawa ang grupo, gamaan ang pakiramdam, at mas napatunayan nilang mas malakas sila kapag magkakasama. Ngunit biglang muling sumugod ang demon ng galit na galit. Sa tamang oras, dumating ang Forest Elf Warrior at sinipa ang demon sa mukha. Lumutang sa ere ang demon at nagbuga muli ng dark energy sa kanilang lahat, ngunit nagulat ito nang mapansing may barrier na pamrotekta sa kanila. Nang tumingin sila sa kabilang panig, nakita nila si Mantle at ang kanyang mga kasama na sabay-sabay na nagcast ng barrier para iligtas sila. Nagtipon ang lahat bilang isang team upang harapin ang ninja at ang mga demon. Sa dami ng mandirigmang kaharap niya, nakaramdam ng banta ang ninja, kaya nagpa siya ang mga demon na umatras at iligtas ang kanilang sarili. Hiniling ni Ninya kay Loghenpan na tulungan siyang pigilan ang pagtakas ng mga demon dahil maaari silang maging malaking panganib sa mga high-level adventurers sa labyrinth. Iminungkahi ni Ninya na gumamit sila ng combined magic upang tuluyang paksain ang mga ito, at sumang-ayon si Loghenpan. Sinubukan silang pigilan ni Primus, ang fairy ng ninja, ngunit tinamaan siya ng magic arrow ng magician na si Richie. Nang makita ng ninja na nasa panganib ang kanyang mga kaibigang demon, sinalo niya ang buong lakas ng combined magic, handang mamatay kapalit ng mga mahal niya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, kumilos siya ng ganap na walang pag-iimbot. Tumama ang magic sa kanya at napatigil ang lahat sa gulat. Idineklara ng ninja na ginagawa niya ang lahat ng ito para sa babaeng mahal niya, kaya hindi na kailangang pilitin pa ng mga demon na sumunod sa kanya. Sinabi ni Ninya na hindi gaanong epektibo ang magic sa ninja, pero tiyak na nagdulot ito ng matinding pinsala. Hiniling ni Sato na itigil na ang laban dahil malinaw na kung sino ang panalo. Ngunit tumutol ang fairy elf, sinasabing hindi nila maaaring hayaan ang mga ito dahil pinaghihinalaan silang pumatay ng ibang adventurers. Sumigaw ang fairy ng ninja sa galit, sinasabing hindi niya hahayaang makuha ni Newman ang nakatagong treasure ng wizard na kumokontrol sa oras. Sinimulan niyang i-summon ang isang 8-tier dark magic upang protektahan ang kanyang master at iligtas ang witch. Ipinaliwanag ng dwarf na ang fairy ay isang black crystal fairy na may kakayahang mag-imbak ng napakalaking magical energy sa kanyang itim na mga pakpak. Nalaman nilang labis na nagmamalasakit ang fairy sa witch dahil palagi itong hinahabol ng mga adventurer na gustong kunin ang kanyang black wings. Upang iligtas ang sarili, pinili niyang maging isang plump fairy para mawalan ng interes ang mga tao sa kanya. Ngunit dahil dito, bumagal ang kanyang galaw at kalaunan ay nahuli rin siya ng isang adventurer. Doon siya iniligtas ng witch at dinala sa kanyang tahanan. Dahil pareho silang itinakwil ng mundo, naging malapit sila sa isa't isa. Ikinwento ng witch na nabubuhay siya ng mag-isa sa loob ng 400 years dahil sa sumpa, kapag siya ay umibig, mababasag ang sumpa at siya ay mamamatay. Ayaw isakripisyo ng ninja ang fairy, kaya hinawakan niya ang mga pakpak nito upang pigilan siyang gumamit ng black magic laban kina Sato. Sumigaw ang fairy at sinabing putulin na lang ang kanyang mga pakpak upang tuluyang mailabas ang kanyang magic. Ngunit hindi ito nagawa
ginawa ng ninja. Kaya ginamit ng fairy ang telekinesis at sinaksak ang kanyang sariling mga pakpak ng 2 dagger sa magkabilang panig. Inialay niya ang kanyang mga pakpak sa Lord of Darkness at biglang may bumagsak na haligi sa loob ng kuweba, isang dark spirit. Isa-isang bumukas ang mga mata sa katawan ng haligi, at nang tumingin ang elf sa isa sa mga ito, siya ay tinangay ng malakas na puwersa at napunit ang kanyang tainga. Isa pang mata ang nagpakawala ng enerhiya patungo sa elf at sa kanyang kasama, ngunit sinalag ito ni Railse gamit ang kanyang espada. Napagtanto ni Railse na ginagamit ng ninja at ng kanyang party ang kanilang mga sarili bilang sakripisyo upang tawagin ang dark spirits. Ngayon, nagwawasak na ang masamang espiritu sa loob ng kuweba. Hiniling ni Sato sa wizard na gamitin muli ang Seven Gods Thunder Technique. Itinaas ng wizard ang kanyang staff at nagsimulang mag-chant ng maraming spells upang tawagin ang mga Thunderbolt, habang tinutulungan siya ni Sato na maalala ang mga chant. Tumama ang kidlat sa Black Magic Pillar, ngunit walang nangyari. Sa halip, lalo itong naging agresibo at nagsimulang magpaputok ng pulang sinag ng enerhiya mula sa lahat ng mata nito. Sinigawan ng dwarf ang lahat na targetin ang mga mata ng haligi, ngunit patuloy nitong hinaharangan ang lahat ng atake at lalo pang lumalakas sa bawat segundo. Dahil sa matinding kapangyarihan nito, walang makalapit upang umatake. Sumigaw si Loghenpan sa takot, sinasabing malapit na siyang maubusan ng magical energy at hindi na niya kayang hamarang ng mga atake. Sa huling sandali, hiniling ni Sato sa wizard na ilabas ang magic na kayang huminto ng oras. Napatingin ang wizard sa kanya sa matinding gulat at tinanong kung paano niya nalaman ang spell na iyon. Sinagot ni Sato na nang buksan niya ang librong may kabute, may nakita siyang lihim na papel na naglalaman ng mga tagubilin para sa magic na kumokontrol sa oras at espasyo. Alam na ni Sato na ang wizard ang siyang nag-teleport sa kanya sa mundong ito. Nang marinig iyon ng wizard, biglang bumalik ang mga alaala mula sa kanyang nakaraan. Naalala niya ang mga panahong walang tigil siyang nagtatrabaho sa isang napakalakas na proyekto ng magic. Noong mga panahong iyon, may isa siyang munting anak na babae na siyang buong mundo niya. Isang araw, ipinangako niya rito na magiging pinakadakilang magician siya sa buong lupain upang mabuhay silang masaya sa isang maganda at tahimik na tahanan. Pangarap niyang ibigay sa kanyang anak ang pinakamagandang buhay, ngunit labis siyang nahumaling sa kanyang trabaho. Dumating ang isang madilim na araw nang biglang magkasakit ng malubha ang kanyang anak. Nakiusap ang kanyang asawa na manatili siya sa bahay at tulungan silang alagaan ang bata, ngunit tinaboy niya ito at sinabing hindi niya maaaring iwan ang kanyang trabaho. Ipinaliwanag niyang kung hindi niya matatapos ang proyekto, masasayang ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa isip niya, kapag naging tanyag siyang mage, magiging mas maliwanag ang kanilang kinabukasan. Lumipas ang mga araw na ibinubuhos niya ang lahat sa kanyang trabaho, tuluyang binabaliwala ang kanyang pamilya. Sa wakas, naabot niya ang kanyang layunin at kinilala bilang pinakamalakas na wizard. Agad siyang umuwi, sabik na ibalita ang kanyang tagumpay, ngunit sinalubong siya ng nakakabinging katahimikan. Pumanaw na ang kanyang anak dahil sa sakit. Luha ang sinabi ng kanyang asawa na wala na ang kanilang munting anak. Nanlumo siya at tuluyang naduraj ang kanyang puso. Noon niya napagtanto kung gaano karami ang kanyang isinakripisyo, kapalit ng pagkawala ng taong pinakamamahal niya. Dahil sa matinding lungkot at galit, iniwan siya ng kanyang asawa. Naiwan siyang mag-isa, pan ng pagsisisi at dalamhati. Sa matinding galit, isa-isa niyang winasak ang kanyang mga librong pang-magic, hanggang sa makita niya ang isang kakaibang sinaunang aklat. Nabasa niya roon ang tungkol sa isang misteryosong labyrinth sa Northern Kingdom na nagtataglay ng lihim ng time magic, ang kapangyarihang magbalik ng oras. Muling sumiklab ang pag-asa sa kanyang puso, at nagpasya siyang hanapin ang magic na iyon upang buhayin muli ang kanyang anak. Naglakbay siya patungo sa Great Labyrinth, walang humpay na naghahanap ng bakas ng napakalakas na spell na iyon. Matapos ang ilang araw ng pag-alagala, natagpuan niya ang isang kakaibang bunten ng mga bagay na tila hindi nababagay sa lugar. Sa gitna nito, may isang sinaunang sulat na naglalaman ng spell na kanyang hinahanap. Ngunit nang pulutin niya ito, biglang may isang figurang nakaputi ang lumitaw sa kanyang harapan. Nakiusap ang wizard sa estranghero na turuan siya ng magic. Ipinaliwanag na nais niyang buhayin ang kanyang anak. Hindi agad pumayag ang estranghero at hinamon siya sa isang duelo. Sinasabing tuturuan lamang siya ng spell kung siya ang mananalo. Mabangis ang naging labanan at parehong sugatan at pagod ang dalawa. Sa huli, humanga ang estranghero sa determinasyon ng wizard at pumayag na pagbigyan ang kanyang kahilingan. Ngunit sa halip na ituro ang time spell, ibang uri ng magic ang kanyang ginamit. Tinanggal ng spell ang lahat ng alaala ng wizard, ang kanyang anak, ang kanyang asawa, at maging ang kanyang mga pagsisisi. Dahil wala na siyang alaala ng kanyang nakaraan, napilitan siyang magsimula ng panibagong buhay, hindi na inuusig ng dalamhati. Sa huli, nawala sa kanya ang lahat ng minsan niyang minahal. Naiwan siyang may blankong isipan at isang bagong buhay, walang bigat ng alaala. Sa kasalukuyan, tahimik na nakatayo ang matandang wizard, pilit binubuo ang mga pira-pirasong alaala. Umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Sato, na nagtatanong kung siya nga ba ang tumawag sa kanya sa mundong ito. Ngunit halos wala siyang maalala, lalo na ang kanyang kaalaman sa magic. Malabo ang kanyang isipan, at ang mga spell na dati likas na sa kanya ay parang malalayong bulong na lamang. Isang spell lang ang
nananatiling may bahagyang bakas sa kanyang alaala, ang tinatawag na moment of time, isang magic na kayang pahintuan ang lahat sa loob ng isang tibok ng puso. Napansin ni Sado ang pag-aalinlangan ng wizard at lumapit upang mag-alok ng tulong. Gamit ang alaala ng spell na minsan na niyang nakita, dahan-dahan niyang ginabayan ang wizard. Unti-unti, sa tulong ni Sado, sinimulan ng wizard ang paghahanda ng spell, hinuhugot ang kaunting alaala na natitira sa kanya. Samantala, nagpadala ang dwarf ng telepathic message sa grupo, ipinapalam ang plano. Ang magic ng kanyang master ang magsisilbing lihim nilang sandata. Sinabi niyang kailangan lamang nilang panatilihing bukas ang mata ng pillar hanggang matapos ng wizard ang spell. Pinalakas nito ang loob ng lahat, at agad silang kumilos, bawat isa'y ginagamit ang kanilang natatanging kakayahan upang pigilan ang patuloy na kabuluhan. Pinangunahan ng forest elf ang depensa, inutusan si Railsa na protektahan sina Giver at Ninya habang siya naman ay abala sa pag-provoke sa mata ng pillar upang patuloy itong maglabas ng beam. Sa bawat putok, nananatiling aktibo ang mata, kaya nagpatuloy sina Sado at ang wizard sa pag-chant. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-usad, biglang dumating ang sakuna. Tinamaan si Loghenpan ng isang beam, nawala ng balanse, at napilitan siyang umatras mula sa laban. Nararamdaman ni Sado at ng wizard ang matinding pangangailangan na pabilisin ang spell upang maiwasan ang mas maraming masaktan. Sumugod sina Mantle at ang kanyang mga estudyante upang salagin ang mga atake, bumuo ng isang shield para protektahan ang wizard. Habang nagpapatuloy ang chant, bumigat ang tensyon sa paligid. Ang bawat miyembro ng grupo ay abalang-abala sa pagpigil sa kaaway, habang pilit inaalala ng wizard ang huling bahagi ng spell. Dahan-dahan, may kirot at hirap, nabuo niya ang huling mga salita, at sa wakas, natapos ang chant. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa lahat. Biglang huminto ang mundo. Nakatigil ang lahat, parang nagyelo sa oras. Habang humihinto ang panahon gaya ng ipinangako ng spell, namangha ang wizard sa katahimikan sa paligid niya. Ang mga kaibigan at kalaban ay nakapirmi sa gitna ng kanilang mga galaw. Ngunit kasabay ng paghanga ay dumating ang panibagong pagkalito. Gumana ang spell, ngunit mag-isa siyang nakatayo sa katahimikan, hindi maalala kung ano ang susunod niyang gagawin. May 100 seconds lamang siya, ngunit paulit-ulit siyang natitigilan, iniisip kung ano ang dapat gawin. Sinubukan niyang gisingin si Sato, ngunit walang nakarinig sa kanyang tinig. Bigla niyang tiningnan ang kanyang palad at nakita ang mga nakasulat na tagubilin, na kailangan niyang atakihin ang mga mata ng pillar gamit ang magic. Doon niya napagtanto na si Sato ang gumawa nito upang tulungan siya. Habang nakatigil ang oras, isang bug zone ng positibong enerhiya ang bumalot sa wizard. Sumigaw siya na maghihiganti siya sa pillar dahil sa pananakit nito sa kanyang mga kasamahan na itinuring niyang parang sariling mga anak. Sa matinding galit, nagsimula siyang mag-chant ng isa pang spell, isang magic na nagtataas ng lahat ng kapangyarihan sa sukdulan. Pinagsama niya ang lahat ng kanyang enerhiya, hinubog ito bilang isang nag-aapoy na blast na sapat upang wasakin ang pillar. Tumalon siya patungo rito, ngunit bigla siyang tinamaan ng masasakit na alaala. Nakita niya ang mga eksena ng witch at ng ninja, nakaluhod siya sa tabi ng halos patay na witch, habang sinasabi ng fairy na may isang mage na kayang magligtas sa kanyang buhay. Napagtanto niyang ang kanyang kaaway ay kumikilos dahil sa pagmamahal at katapatan. At kung wawasakin niya ang evil spirit ng ganito, wala nang paraan upang iligtas ang ninja at ang kanyang mga kasama. Ngunit para sa kapakanan ng kanyang mga kaibigan, itinuloy niya ang pag-atake. Tinamaan ng napakalakas na magic ang pillar, at muling humandar ang oras. Sa harap ng kanilang mga mata, gumuho ang pillar, at bumagsak sa lupa ang braso ng wizard, naputol mula sa kanyang katawan. Napasinghap ang lahat sa nasaksihan. Ngunit kalmado lamang na sinabi ng wizard na dapat nilang ayusin ang mga pakpak ng fairy, na marahil ay natanggal ng ilabas nito ang black magic. Tutol si Railsa, sinasabing tinangka silang patayin ng ninja at ng kanyang mga kasama, kaya wala silang obligasyong tumulong. Ngunit sagot ng wizard, bago niya pinakawalan ang kanyang magic ay nakita niya ang kanilang mga alaala, at hindi na niya nagawang patayin ang mga ito. Kaya kalahati lamang ng kanyang magic ang ginamit niya upang umatake, habang kasabay na inactivate ang magic cancellation. Matagumpay ito, ngunit dahil napilitang bumalik ang kalahati ng kanyang magic, nawala ang kanyang braso. Naluha si Railsa at agad siyang tumakbo upang yakapin ang wizard. Sinimulan nilang hanapin ang mga pakpak ng fairy, at matapos ang kaunting paghahalughog sa ilalim ng mga bato, natagpuan ni Loghenpan ang isang pares ng itim na pakpak. Nag-alok si Giver na tulungan siyang isil ang mga pakpak sa katawan ng fairy gamit ang kanyang magic. Ngunit nang ikakabit na ni Loghenpan ang mga ito, humiglas ang fairy sa mga kamay ni Giver at galit na nagsabing ayaw niya ng awa mula sa isang taong nakikisama sa mga tao. Itinuro ni Loghenpan ang ninja at sinabing maayos din namang nakikisama ang fairy sa isang human. Sa huli, pareho lang silang masaya kasama ang mga tao. Nakatayo ang ninja sa gitna ng lahat, bakas sa kanyang mukha ang pagsisisi at lungkot. Hiniling sa kanya na ibalik ang dalawang demon sa Demon Realm, ngunit ipinaliwanag niyang hindi niya ito magagawa ayon sa sarili niyang kagustuhan. Matagal na niyang kasama ang dalawang demon na iyon, at sila rin ang nasa likod ng mga kamakailang pag-atake sa mga
napakalapit na nayon. Inamin ng ninja ang kanyang kasalanan at sinabing tatanggapin niya ang anumang parusa, kahit ang bitayin, para sa lahat ng kaguluhang kanyang nagawa. Ngunit nakiusap siya na patawarin ang fairy at ang dalawang demon, umaasang mailalayo sila sa mas matinding kapahamakan. Isang dwarf na kabilang sa mga adventurer sa paligid ang maingat na nagmamasid sa kanya. Ramdam nito na may mas malalim pang kwento ang ninja. Matapos ang sandaling katahimikan, tinanong ng dwarf kung naghahanap ba ang ninja ng isang makapangyarihang mage, isang taong may kakayahang kontrolin ang oras. Biglang lumiwanag ang mga mata ng ninja sa tanong na iyon. Tumanggo siya at inamin na narinig na niya ang tungkol sa ganoong mage, at alam pa niya ang pangalan nito, Crumb. Si Crumb ang taong pinaniniwalaan ng ninja na maaaring maging susi upang maitama ang kanyang mga pagkakamali sa nakaraan, at marahil ay mailigtas ang isang mahalagang taong matagal na niyang hindi makalimutan. Tumingin ang dwarf sa direksyon ng wizard na halatang sugatan, habang inaasikaso ni Mantle at ng iba pang adventurer ang kanyang naputol na braso. Doon ibinunyag ng dwarf sa ninja na ang hinahanap niyang mage ay naroon na mismo sa harapan niya. Ang sugatang wizard ay si Crumb, isang napakabihira at napakalakas na mage na kilala bilang isang void rank magician. Isa siya sa pinakamahuhusay na mage sa sikat na Eastern Kingdom, at ang kanyang reputasyon ay kumalat sa napakalawak na lupain. 10 years ago, naging tanyag si Crumb nang pasukin niya ang mapanganib na Great Labyrinth, isang lugar na pan ng hiwaga at panganib. Dahil sa kanyang mga nagawa, naging alamat siya. At nang marinig ng ninja na ang wizard na nasa harap niya ay si Crumb nga, isang munting pag-asa ang sumiklab sa kanyang puso. Mabilis ang tibok ng kanyang dibdib habang tinatitigan ang wizard, pan ng posibilidad ang kanyang isipan. Kung kayang kontrolin ni Crumb ang oras, baka kaya niyang iligtas ang witch na matagal nang nawawala at muling pagsamahin siya sa kanyang minamahal. Unti-unting napawi ang kanyang kawalan ng pag-asa, napalitan ng munting sinag ng pag-asa. Ngunit bigla, tatlong espada ang bumaon sa lupa sa mismong harapan ng ninja, pinutol ang kanyang pag-iisip. Nagulat siyang tumangala at nakita ang dalawang figurang lumabas mula sa dilim. Nakabalot sa anino ang kanilang mga anyo, natatakpan ang kanilang mga mukha, ngunit ramdam ang nakakatakot nilang presensya. Tahimik silang gumalaw, humahapay ang kanilang may itim na balabal, habang papalapit sa ninja at sa grupo ng mga adventurer. Idineklara ng dalawang lalaki na paparusahan nila ang ninja, dahil sa mga pagpatay at inutusan ang mga espada na umatake. Ngunit bago pa man maabot ng mga espada ang ninja, sinalo ng isa sa kanyang kasamang demon ang atake, inialay ang sarili. Ang isa pang demon ay galit na humarap sa dalawang lalaki at nagbabala na kung hahawakan nila ang kanyang boss, wawakasan niya silang pareho. Ngunit biglang nagbago ang anyo ng isa sa mga lalaki at nagpakilalang isa ring demon, ang tiyuhin ng demon na kasama ng ninja. Agad silang nag-usap at nagbalikan ng masasayang alaala ng nakaraan. Nang makita ito, kinumpirma ng Black Wings Fairy na ang Holy Knight ay talagang isang demon, at isa pang mataas ang ranggo. Tinanong ni Sudo si Loghenpan kung ilan na ang napatay ng demon sa mga palihim nitong pag-atake. Sagot niya, may dalawa na hindi pa kumpirmadong muling nabuhay, isang Holy Knight at isang magician mula sa ibang kingdom. Lumalabas na ang dalawang taong nasa harap nila ngayon ang tinutukoy. Isa pa nga sa kanila ay isang minister ng hari, at kung mapapatawad ng dalawang ito ang ninja, hindi siya bibitayin. Lumapit ang ninja sa wizard at nagtanong kung kaya ba niyang tulungan siyang ibalik ang oras. Sagot ng wizard, kaya lamang niyang ihinto ang oras sa isang sandali. Ang tunay na kayang magsagawa ng time reversal magic ay ang wizard na siyang nagsummon ng mga bagay mula sa ibang dimension papunta sa mundong ito, ngunit napagod na raw ito sa mundo at tuluyan nang nawala. Hindi alam ng wizard kung nasaan na ang estrangherong iyon, maaaring nasa demon realm, spirit realm, o sa human world kung saan nagmula si Sato. At halos imposible na siyang mahanap. Lumapit ang minister at nagsabing maaaring may iba pang paraan upang iligtas ang witch. Ang hari na kanyang pinaglilingkuran ay kayang magsagawa ng ganoong magic, ngunit nangangailangan ito ng buhay ng isang taong konektado sa witch. Sabay humarap ang dalawang demon sa ninja at nakiusap na huwag niyang isuko ang kanyang buhay, dahil baka may iba pang paraan. Ngunit hiniling ng ninja sa minister na gamitin na lamang ang kanyang buhay. Ipinahayag niyang kung bibitayin din naman siya, mas mabuti pang ayalay niya ang sarili upang iligtas ang babaeng mahal niya. Sumagot ang minister na dapat sundin ang batas ng kaharian. Ngunit kung ang lahat ay magpapatawad sa ninja at magbubulag-bulagan sa kanyang mga kasalanan, maaaring may ibang solace yung magawa. Sa huli, napagpasyahan ng lahat na patawarin ang ninja. Sinabi ni Sado na kung nais ng ninja na maging kapakipakinabang sa iba, dapat siyang bigyan ng pagkakataon. Kalaunan, ibinalik ang mga demon sa kanilang mga tahanan. Nakipag-ugnayan ang minister sa hari na kayang basagin ang sumpa ng witch, at naghanda siyang gamitin ang teleportation magic upang dalhin ang ninja sa kanya. Matapos mateleport ang ninja, tinanong ni Lefona si Sado kung nahanap na ba niya ang robot vacuum na matagal na niyang hinahanap. Sagot ni Sado, hindi pa, at idinagdag niyang hindi naman talaga iyon ang kanyang pangunahing iniisip. Ipinaliwanag ng wizard na ang magician
na dating nanirahan doon ay marahil siyang tumawag sa mga bagay na iyon nang buksan niya ang mga pinto patungo sa ibang mundo. Unti-unti, dumami ang mga magician na pumupunta sa labyrinth, palatandaan na sumikat na ang bagong lugar. Samantala, sinamahan ng hari ang ninja patungo sa tahanan ng witch upang basagin ang sumpa. Inamin ng ninja sa hari na ang kanyang padalos-dalos na pagmamahal ang dahilan kung bakit biglang tumanda ang witch. At ngayon lang niya lubos na naunawaan na kung paanong mahal niya ang kanyang mga kaibigan, ang mga taong kanyang napatay ay mayroon ding mga mahal sa buhay. Sagot ng hari, ang hindi niya pag-unawa sa isang napakasimpleng katotohanan ay nagpapakita kung gaano siya naging makitid ang pag-iisip. Itinaas ng hari ang kanyang espada at inundayan ang ninja upang basagin ang sumpa. Ngunit dahil mabuti ang puso ng hari, hindi niya ito pinatay. Sa halip, pinutol niya ang isang braso at isang binti ng ninja. Lumabas ang witch mula sa kanyang silid, ganap na naibalik ang kabataan at lakas matapos ang mahabang pamamahinga. Makinis ang kanyang balat, maliwanag ang kanyang mukha, at ramdam ang kanyang sigla. Habang tumitingin-tingin siya sa paligid, napansin niya ang isang figurang tahimik na nakatayo, isang nag-iisang ninja, ngunit agad niyang napansin na wala itong isang braso at isang binti. Ang pagkawala ng mga iyon ay tila hindi kasing bigat ng matatag nitong titig sa kanya. Ang hindi niya alam, ang lalaking ito ay nagtiis ng matinding sakit at sakripisyo para sa kanya. Lingid sa kanyang kaalaman, isinuko ng Blackwing Fairy ang sarili nitong mga pakpak upang iligtas ang ninja. Ang mga pakpak ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang pagkatao, ngunit isinakripisyo niya ang lahat dahil sa katapatan. Dahil sa mahabang pagkakatulog, nakalimutan ng witch ang maraming bagay tungkol sa kanyang nakaraan, pati na ang mga taong nagmalasakit sa kanya, kabilang ang ninja sa kanyang harapan. Hindi niya ito nakilala, at walang emosyon na tinignan lamang ito bago tumalikod at maglakad palayo. Sa tanawing iyon, nakaramdam ng kirot ang ninja sa kanyang puso. Tahimik siyang tumalikod, pasan ang bigat ng mga salitang hindi niya nasabi. Ngunit biglang lumitaw ang Blackwing Fairy at pinagtawanan siya, hinihikayat na huwag umatras nang hindi ipinapahayag ang kanyang tunay na damdamin. Sinabi niyang dapat niyang ipagtapat ang kanyang pagmamahal. Ngunit sagot ng ninja, mapagpakumbaba at puno ng pasasalamat, hindi mahalaga kung hindi masiklian ang kanyang pag-ibig. Sapat na sa kanya naligtas at buhay ang witch. Nagngit-ngit sa galit ang fairy at pinaalala ang lahat ng kanyang sakripisyo, kung paanong isinuko niya ang kanyang mga pakpak, naging mahina at payat para lamang makita ang katuparan ng pag-ibig ng ninja. Tumanggi siyang hayaang umalis ito sa kaduwagan at hinamon siyang harapin ang witch ng may tapang at subukang muling mapasa kanya ang puso nito. Sa sandaling iyon, napansin ng ninja na may dalawang kaina-hinalang figure na papalapit sa witch. Sa una, inakala niyang sapat pa ang lakas nito upang harapin ang mga ganoong banta. Ngunit sinabi ng Blackwing Fairy na wala na siyang nararamdamang magic mula sa witch, tila naglaho ang kapangyarihan nito sa mahabang pamamahinga. Dahil dito, agad kumilos ang ninja at walang pag-aalinlangang sumugod upang protektahan siya. Pinalayas niya ang dalawang lalaking lumapit, at doon niya nalaman na hindi pala sila karaniwang masasamang loob, kundi ang kanyang sariling mga sinumpaang kapatid, mga demon na dumating kasama ng Blackwing Fairy. Naroon sila upang tulungan siyang harapin ang kanyang takot at muling makuha ang puso ng witch. Nagpaalamanan ang mga adventurer sa labasan ng labyrinth, bawat isa'y tumahak sa sariling landas, ngunit may pangakong muling magkikita kapag itinadhana. Sama-sama silang bumalik sa bayan at, pagod ngunit kontento, nagpas siyang magpahinga sa isang kalapit na inn. Mainit ang amoy ng masarap na pagkain, perpektong lugar upang magpahinga matapos ang kanilang mapanganib na paglalakbay. Habang nagkukwentuhan at nagtatawanan sa paligid ng mesa, may isang tanong na sa wakas ay naibulalas, kung paano nga ba napunta si Sato sa mundong iyon. Inamin ng wizard na halos wala siyang maalala. Naalala lamang niyang nagsasanay siya ng magic noon, at biglang lumitaw si Sato sa kwarto ni Railsa na parang gawa ng tadhana. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya sinasadyang dalhin si Sato sa mundong iyon. Ngunit pinasalamatan siya ni Sato at sinabing wala siyang sama ng loob dahil nailigtas siya nito mula sa isang kakilakilabot na aksidente sa sarili niyang mundo. Tahimik ang grupo hanggang sa magmungkahi si Loghenpan na kung kayang dalhin ng magic ang isang tao sa mundong ito, baka kayanin itong ibalik siya. Naghalo ang emosyon ng lahat, lalo na si Railsa, na labis nang napalapit kay Sato. Masakit sa kanyang isip ang posibilidad ng paghihiwalay. Naalala niya ang pangako ni Sato na mananatili sa tabi niya hanggang sa huli. Sa luha, sinabi ni Railsa na umangat lamang ang reputasyon ng kanilang party nang sumali si Sato, at kung mawawala siya, mawawala rin sila. Bigla siyang lumabas ng inn, umiiyak. Agad siyang sinundan ni Sato, habang ang iba naman ay naghanap sa kanila, nag-aalala sa mga halimaw sa dilim. Naiwan pa ni Railsa ang kanyang espada. Habang magkasama sila sa labas, inamin ni Sato na hindi niya nais bumalik sa kanyang mundo dahil wala naman talagang naghihintay sa kanya roon. At sa sandali
sandaling iyon, bago pa man siya tuluyang magsalita, biglang sumulpat mula sa dagat ang isang napakalaking halimaw na parang centipede, balot ng makapal na armor. Mabilis ang galaw ng nilalang habang dumadagandong itong sumugod diretso kay Railsa, nakataas ang mga matutulis nitong kuko, handang tumaga. Naparalisa si Sato, nilamon ng kawalan ng magawa, hindi makakilos habang inaabot ng halimaw si Railsa. Bumaon ang mga kuko ng nilalang sa baluti niya, at napanood ni Sedo ang eksena na may matinding takot, inaalala ang kanyang kaligtasan. Ngunit sa kanyang labis na pagkagulat, humugat si Railsa ng hindi inaasahang lakas. Sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay, niluri niya ang halimaw, hinati ito sa dalawa na parang wala itong bigat. Bumagsak ang walang buhay na katawan ng nilalang sa tubig, at nanatiling nakatayo si Railsa, tagumpay ngunit halatang nanginginig, bumubuhos ang kanyang emosyon. Sa titig ng kanyang mga mata at sa bangis ng kanyang kilos, malinaw niyang ipinakita kay Sedo kung gaano niya ito pinahahalagahan. Para bang sinasabi niya ng walang salita na mas mahalaga si Sato sa kanya kaysa kaninuman sa mundong ito. Si Sato, bagamat nanginginig pa rin ngunit guminhawa nang makitang ligtas siya, ay lumapit upang suriin ang kanyang mga sugat. Napansin niya ang ilang galos at maingat na nilagyan ng maliit na benda ang isa sa mga iyon, saka pinaalalahanan siyang uminom ng anti-venom potion bilang pag-iingat. Sa kanyang tahimik na paraan, ipinakita ni Sedo kay Railsa na siya man ay tunay na nagmamalasakit, at ipinahayag niya ang kanyang hanggaring manatili sa tabi ng taong tunay na nangangailangan sa kanya. Nabagbag si Railsa, ngunit pilit niyang itinago ang kanyang damdamin. Sa halip, tumingin siya sa patay na halimaw, worry ginagamit iyon upang ilihis ang sarili mula sa bigat ng sandali. Sinubukan pa niyang gawing magaan ang usapan sa pamamagitan ng pagkomento sa lumalawak na kaalaman ni Sato tungkol sa mga halimaw. Bago pa sila tuluyang magbabad sa kanilang damdamin, dumating ang wizard at si Loghenpan. Si Railsa, na may natitirang pag-aalala sa kinabukasan ni Sedo, ay nagtanong sa matandang wizard kung kaya ba niyang gamitin ang kanyang magic upang ibalik si Sedo sa kanyang pinanggalingang mundo. Pinag-isipan ito ng wizard at ipinaliwanag na kahit pa mayroon siyang tamang spellbook, ang pagbabalik kay Sato ay magdadala sa kanya sa eksaktong sandali at sitwasyong kanyang iniwan, sa mismong harapan ng mabilis na paparating na truck na naging dahilan ng kanyang pagpunta sa mundong ito, at halos tiyak ang kamatayan. Sandaling nalungkot si Sato sa ideyang iyon, ngunit agad niya itong itinaboy na may munting ngiti ng pag-asa. Sinabi niyang wala rin naman siyang balak bumalik, na pagtanto niyang sa wakas ay nakatagpo siya ng lugar kung saan siya ay kailangan at, higit sa lahat, matibay na ang kanyang pasya, mananatili siyang isang adventurer sa tabi ni Railsa at ng kanilang mga kasama. Yakap ang mga panganib at kababalaghan ng bagong buhay na ito, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, mas tumibay ang kanilang samahan habang sabay-sabay nilang hinaharap ang mga bagong hamon, nagtitiwala na lagi nilang babantayan ang isa't isa sa labanan at sa buhay. Ilang buwan matapos ang matinding labanan laban sa mga madidilim na espiritu, nakatanggap sina Railsa, Loghenpan, at Sato ng nakakagulat na balita mula sa isang mensahero, pumanaw na ang wizard. Lubhang nabigla ang grupo, lalo na si Railsa, na agad na puno ng matinding pagkabalisa. Inisip niya ang lahat ng posibleng paraan upang buhayin ito, tinanong ang mensahero kung may revival potion ba o kung maaari pa nilang dalhin ang katawan sa isang templo. Ngunit malamig na pinawi ng mensahero ang kanyang pag-asa. Ipinaliwanag niyang ang formal na revival o kahit ang pag-iingat ng katawan sa morgue ay nangangailangan ng malaking halaga, isang gastusang wala ni isa man sa kanila ang handang akuan. Walang pakialam ang tono ng mensahero habang sinasabi niyang inilagay lamang ang bangkay ng wizard sa isang payak na kubo upang hindi agad mabulok, ngunit kahit iyon ay hindi naging sapat. Isang ligaw na aso ang nakakagat sa bahagi ng katawan nito, kaya't wala silang nagawa kundi ilibing agad ang wizard upang maiwasan ang karagdagang paglapastangan. Kalaunan, dinalaw ng grupo ang libingan ng wizard upang magbigay galang. Mabigat ang lungkot at pagsisisi sa bawat isa. Si Loghen, na may malalim na kaalaman sa magic at mga limitasyon nito, ay nagpaliwanag na malabong gumana ang revival magic kung nasira na ang katawan, at lalong imposible kung ito ay nailibing na. Sa kabila ng kanyang paliwanag, hindi matanggap ni Sato ang nangyari. Nilamon siya ng pagkakasala, nahihirapang tanggapin na huli na ang kanilang antidote at namatay ang wizard dahil lamang sa lason, isang bagay na tila napakaliit kumpara sa mga panganib na kanilang nalampasan ng magkakasama. Ibinahagi ni Railsa ang parehong pagdududa, hirap paniwalaan na ang isang kasing lakas ng wizard ay mamamatay sa ganitong paraan, hindi sa gitna ng labanan. Dahil sa munting apoy ng pag-asa, iminungkahi ni Sedo na hukayin nila ang bangkay at subukan man lang ang revival spell. Ngunit alam ni Railsa na mangangailangan iyon ng napakalaking donasyon sa simbahan, isang gastos na hindi nila kayang pasanin, lalo na't ang pagbuhay sa isang mataas na ranggong mage ay hindi biro. Alam din niyang habang lumilipos ang oras, lalong nababawasan ang tsansa ng tagumpay. Ngunit iginiit ni Sato na sa mundong ito, hindi kailangang maging ganap na wakas ang kamatayan, at bawat sandaling lumilipos ng walang ginagawa ay lalo lamang nagpapaliit sa kanilang pag-asa.
Hinimok niya silang sumubok, gaano man kaliit ang tsansa, upang parangalan ang kanilang kaibigan. Dahil sa kanyang determinasyon, sumang-ayon si Logenpan at nagpas siyang kumilos agad. Naghanda siyang kumuha ng mga kinakailangang gamit sa magic shop, habang inatasan sina Railsa at Sado na humanap ng mga kasangkapang panghukay. Habang papunta sa tindahan, napaisip si Loghen kung gaano kahalaga si Sato sa kanilang paglalakbay. Alam niyang kung wala ito, matagal na sana silang sumuko. Determinado, naglibot siya sa iba't ibang tindahan, ngunit bawat lugar ay pan ng tao, abala at imposibleng makakuha ng kailangan. Sa huli, bigo at pagod, bumalik siya sa libingan. Ngunit pagdating niya roon, napatigil siya sa gulat. Ang libingan na kanilang hinukay ay wasak, kalat ang lupa, at wala na ang katawan ng wizard. Dumating sina Sato at Railsa at sila man ay nabigla sa nakita. Bago pa sila makapag-isip, may isang kakaibang tanawin ang umagaw ng kanilang pansin. Sa malayo, may isang figurang nakatayo, mistulang lalaking balot ng punit-punit na itim na kapa at may matangkad, matulis na sombrero na parang wizard. Ngunit may mali sa kanyang presensya. Mag-isa itong nakatayo, nagpapakawala ng mga bug zone ng apoy sa langit ng walang kontrol. Habang pinagmamasdan nila, unti-unting naging malinaw ang katotohanan, hindi ito isang ordinaryong nilalang. Isa itong kalansay, may hangkag na mga mata na kumikislap sa dilikas na liwanag. Saglit nilang naisip kung ito ba ang wizard, muling nabuhay sa baluktot na anyo. Ngunit sa masusing pagtingin, napagtanto nilang hindi sila nito kinikilala. Patuloy lamang itong naglalabas ng apoy ng walang pakundangan. Napagtanto nilang nasa matinding panganib sila. Mabilis na nagtago sina Railsa at Sado sa likod ng isang malaking bato, idinidiin ang kanilang mga katawan upang makaiwas sa mga apoy. Mabilis ang takbo ng isip ni Railsa. Alam niyang kung magtatago lamang sila rin ang magiging susunod na target. Wala silang ibang pagpipilian kundi harapin ang banta, gaano man ito kapanganib. Tinipon niya ang kanyang lakas ng loob at sumugod sa bukas na buhanginan patungo sa kalansay, kasunod si Sato. Itinaas ni Railsa ang kanyang espada at buong lakas na tinaga ang ulo ng kalaban. Tumama ang espada, ngunit sa kanyang pagkabigla, halos wala itong epekto. Umuga lamang ang ulo ng kalansay, buo pa rin at halos hindi napinsala. Agad niyang naunawaan, walang silbi ang kanyang sandata. Isang mahiwagang sandata lamang ang kayang tumagos sa depensa ng nilalang. Habang patuloy siyang umiiwas sa walang humpay na pag-atake, nagsimulang manig ang takot. Nakita ito ni Sato at agad siyang nakaisip ng paraan. Tumakbo siya patungo kay Railsa na may dalang bote ng holy water. Kung may bubuhos iyon sa espada, maaaring maging mahiwaga at sapat ang lakas nito upang talunin ang kalansay. Ngunit sa sandaling iaabot na niya ang bote, humarap ang kalansay sa kanila at nagpakawala ng isang malakas na bug zone ng apoy. Agad na nabasag ang bote, at tumapon ang banal na tubig sa buhangin. Bumigat ang dibdib ni Railsa at Sado nang mapagtantong nawala ang kanilang huling pag-asa. At ngayon, naghahanda na ang kalansay ng isa pang mas malakas na atake, direktang nakatuon kay Railsa. Bigla na lang, sa mismong sandaling tila wala ng pag-asa, isang napakalakas na puwersa ang tumama sa kalansay mula sa hindi inaasahang direksyon. Sobrang lakas ng suntok na iyon kaya tuluyang natanggal ang ulo ng kalansay at gamulong ito palayo sa buhangin. Nagulat sina Railsa at Sado at agad lumingon upang makita kung sino o ano ang sumagip sa kanila. Mula sa malayo, may isang aninong unti-unting lumalapit. May kakaiba itong pagkakahawig sa kanilang wizard, pero may mali, parang hindi siya ganap na pareho. Ang anino ay pabulong na inuulit ang ilang salita sa isang boses na pamilyar na pamilyar. Kumabog ang dibdib ni Railsa nang makilala niya ang tinig. Walang duda, iyon ang boses ng kanilang wizard. Sabay na damaloy sa kanila ang ginhawa at pagkalito. Nakaramdam ng matinding ginhawa si Seto, masaya na may bakas pa ng kanilang kaibigan na buhay. Ngunit habang papalapit sila, doon nila nakita ang katotohanan. Ang anyo ng wizard ay hindi normal, kalansay ang kanyang katawan, payat ang mukha, at hangkag ang mga mata na nakatitig sa kanila na parang wala sa sarili. Nang subukan ni Railsa na unawain ang nangyari, tila nalilito rin ang wizard. Ang tanging natatandaan lang niya ay nakahiga siya, tapos ay nawalan ng malay. Pagkatapos, isang mas lalong kakaibang bagay ang naganap. Unti-unting nagbago ang anyo ng wizard. Dahan-daang bumabalik ang laman at buto, pira-piraso, hanggang sa muling mabuo ang kanyang katawan. Ang dati niyang hangkag na mukha ay nagkaroon muli ng pamilyar na anyo. Bumalik ang balat at balbas sa paunti-unting paraan, hanggang sa tuluyan na siyang tumayo sa harap. Ang wizard na kilala nila. Bagamat labis ang ginhawang naramdaman ni Railsa na buhay siya, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pandidiri sa paraang bumalik ang kanyang anyo. Sa kabila ng lahat, panatag ang kanilang loob na muli nilang kasama ang wizard, handang harapin ang anumang panganib na darating. Kalaunan, sa inn, ipinaliwanag ng wizard na dati siyang pumirma ng resurrection contract. Ibig sabihin, kahit mamatay siya, mabubuhay siyang muli makalipas ang isang araw. Isa itong high-level magic at isang beses lamang gumagana. Masayang napasigaw si Sato, nagpapasalamat na buhay muli ang wizard. Ngunit bigla, ang mukha ng wizard ay naging kalansay muli at agad ding bumalik sa normal. Paulit-ulit itong nangyayari, palatanda ang bumabalik-balik ang epekto ng spell. Ipinahayag ni Luffy na may nawawalang bahagi ng katawan ang wizard, kaya hindi gumagana ng maayos ang revival
revival magic at wala silang magagawa tungkol doon. Nang marinig ito, pumasok sa inang dwarf na labis na nagmamahal sa wizard. Ipinahayag niyang tutulungan niya ito at inilabas ang dakilang encyclopedia ng magic na tinatawag na Magicopedia. Ayon sa aklat, kapag nabigo ang revival magic dahil may nawawalang bahagi ng katawan, kailangan nilang ibalik ang bahaging iyon. Kahit panakin na ang laman, mananatili ang magical energy sa kung sino man ang kumain nito. Kaya kung matagpuan nila ang aso na kumain ng bahagi ng katawan ng wizard at makuha ang magical energy, tuluyan na itong mabubuhay muli. Kinabukasan, agad silang umalis kasama ang dwarf upang hanapin ang aso. Ngunit hindi nila matukoy ang magic nito. Biglang dumating ang forest elf at halos manginig sa takot nang makita ang skeleton form ng wizard. Nang marinig niya na sinabi ng innkeeper kay Sedon na may pulang marka sa noo ang aso, may naalala siya. Ipinaliwanag ng elf na may job vacancy noon sa lungsod, ang hanapin ang isang napakalaking aso na may hugis cross na peklat sa ulo dahil umaatake ito ng mga tao. Hindi niya tinanggap ang trabaho dahil mababa ang bayad at may iba siyang gawain. Ngunit ang huling balita, nasa kanlurang bahagi ng bayan ang aso. Pagkarinig nito, agad na sinabi ni Sedon na kailangan nilang pumunta roon. Dumating sila sa disyerto kung saan inililibing ang mga patay. Huminto muna sina Sedon at ang wizard upang magpahinga habang nauuna sina Raelsa at ang iba. Ikinwento ng wizard kay Sedon na ulila si Raelsa nang matagpuan niya ito. Namatay ang ama nito sa pag-atake ng lobo, at ang kanyang ina naman ay namatay habang nilalabanan ang kapareha ng lobong iyon. Mula noon, nabuhay si Raelsa kasama ang isang wolf pup at naging kaibigan ito hanggang sa matagpuan siya ng wizard. Para sa wizard, si Raelsa ay parang sariling anak, kaya hiniling niya kay Sedon na isama si Raelsa kahit saan man siya mapunta. Medyo natarante si Sedon at sinabi na kailangan din nilang isaalang-alang ang damdamin ni Raelsa. Sinabi ng matandang wizard na mahal na siya ni Raelsa. Dagdag pa niya, kung may isang taong mapagkakatiwalaan niya ang kanyang anak, iyon ay si Seto lamang. Ngunit kung hindi pa siya handa, hindi siya pipilitin. Sumagot si Sato na hindi siya sigurado kung karapat-dapat ba ang isang tulad niya para kay Raelsa, pero gagawin niya ang kanyang makakaya. Sa huli, tinanong niya ang wizard kung maaari na ba siyang makasama si Raelsa. Sa narinig iyon, niyakap siya ng wizard at napahagulhol sa iyak. Bigla na lamang, isang mabangis na aso na pan ng baliw na magician energy ang tumalon sa wizard at kinagat ang kanyang kamay, tuluyang naputol ito. Nang subukan ni Sedon na iligtas siya, inatake rin siya. Nang dumating sina Raelsa at Lofa, nadatnan nilang pareho silang nakahandusay sa lupa, umiiyak sa sakit, habang nakatayo sa harap nila ang mabangis na aso. Inutusan ni Raelsa si Lofa na gamitin ang revival magic kay Sedon dahil humihinga pa ito, habang siya naman ang haharap sa aso na patuloy na ngumunguya ng mga bahagi ng katawan. Galit na sumigaw si Raelsa na pagpuputol-putulin niya ang aso at kukunin ang mga bahagi ng katawan ng wizard mula rito. Tumakbo siya patungo sa aso, at sabay silang nagbanggaan sa isang mabangis na sagupaan. Naglabas ang aso ng apoy mula sa kaibuturan ng katawan nito, tinangay ang baluti ni Raelsa. Ngunit kahit ganoon, sumugod pa rin siya at tinamaan ang mahalagang ugat ng aso, malubha itong nasugatan. Sa sandaling papatayin na sana niya ito, isang napaka-cute na puting wolf pup ang sumingit at tumahol kay Raelsa. Agad niyang napagtanto na iyon ang anak ng aso. Nang marinig ang tinig ng anak, pilit na tumayo ang sugatang lobo at naglakad patungo kay Raelsa. Humihiling na patayin na lamang siya ngunit iligtas ang buhay ng kanyang anak. Galit na tumitig si Raelsa sa lobo, ngunit inagaw ni Sedon ang kanyang pansin sa pagsigaw na hindi na humihinga ang wizard. Nagpa siya si Raelsa na iligtas ang wolf pup, ngunit puputulan niya ang mga paa ng lobo upang makuha ang magical energy at mailigtas ang wizard. Ngunit sa mismong sandaling itataas na niya ang espada, dalawang galame ang biglang bumaon sa katawan ng lobo. Sumigaw si Lofa, ito raw ang Great Demon. Sinimulan ng demonyo na maglaho kasama ang katawan ng lobo, ngunit mabilis na kumuha si Sato ng anchor mula sa kanyang tool belt at itinali ito sa katawan ng lobo, determinadong hindi ito bibitawan hanggat hindi nabubuhay muli ang wizard. Mabilis namang binuhusan ni Lofa ng magic ang espada ni Raelsa. Nakiusap si Raelsa sa Demon King na iwan ang aso, ngunit tumanggi ito. Nais daw nitong maghayganti para sa kanyang namatay na kapatid. Dagdag pa niya, dapat matagal nang namatay ang aso, ngunit nakakain ito ng napakalaking halaga ng magical energy, kaya iniutos ng kanyang master na dalhin ito pabalik. Sinimulan ng demonyo ang pagbigkas ng Curse of the Seven Lightning. Sumugod si Raelsa upang iligtas ang lobo bago matapos ang sumpa, ngunit nailabas pa rin ang curse, kaya naglabas si Lor ng gintong harang upang iligtas si Raelsa. Sinamantala niya ang pagkakataon at sinaksak ang demonyo gamit ang kanyang espada. Ngunit biglang lumitaw ang master ng demonyo at inatake sila gamit ang naglalagablab na fire energy. Sa pagtatanggol kay Raelsa, bumagsak si Lofa, nawalan ng malay. Lumitaw ang Demon King mula sa sarili nitong katawan, at agad na pagtanto ni Raelsa na isa ito sa pinakamalalakas na kalabang nakaharap niya sa buong buhay niya. Sinabihan niya si Sato na kunin si Lofa at tumakbo palayo dahil magiging pabigat lang siya sa laban. Inutusan niya itong iwan muna ang wizard at ang aso, dahil siya na mismo ang babalik para sa kanila.
Tumakbo si Seto kasama si Luffy at sinubukan ding isama ang Wolf Pup pero ayaw nitong umalis nang hindi kasama ang ama nitong lobo. Napaisip si Seto kung ano ang dapat niyang gawin para mailigtas ang lahat. Habang nilalabanan ni Railsa ang napaka-brutal na Demon King, ibinalot ng demonyo ang mga galame nito sa katawan ni Railsa. Sinasabi na gagawin siyang isang magandang stuffed specimen. Tinusok nito ang leeg ni Railsa gamit ang mga galame, ngunit biglang sumugod si Sato at ginamit ang wire cutter niya upang putulin ang galame ng demonyo. Sinamantala ni Railsa ang pagkakataon at hiniwa ang Demon King sa dalawang bahagi, ngunit nang maabot ang core nito, agad na pinakawalan ang Ice Curse. Mabilis na sumingit si Sato at sinalo ang sumpa, dahilan upang siya ay tuluyang magyelo. Patuloy na nakikipaglaban si Railsa sa demonyo upang mailigtas si Sado mula sa tiyak na kamatayan. Sa di kalayuan, inilapit ni Sato ang katawan ng wizard sa lobo. Unti-unting naramdaman ng matandang wizard ang malakas na magical energy na papalapit sa kanyang katawan. Ang kanyang kaluluwa ay napunta sa ibang realm, kung saan nandoon ang patay na lobo. Nakiusap ang lobo sa wizard na alagaan ang kanyang anak kapalit ng kanyang magical energy, at agad itong tinanggap ng wizard. Samantala, si Railsa ay malubhang sugatan na, patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang katawan. Bigla na lamang naputol ang ulo ng demonyo, nabasag ang yelong bomb alot kay Sato, at siya ay bumagsak diretso sa mga bisig ni Railsa. Pareho nilang napagtanto na iyon ang epekto ng 6 Magic Wind Killing Swords. Paglingon nila sa direksyong iyon, nakita nila ang wizard na muling bumalik, ng lakas at napakalakas na magical power. Inatake ng wizard ang Demon King gamit ang Magic 8-point Fire Swords, na tumagos sa katawan nito at tuluyang pumatay sa Demon King. Lumapit ang wizard kina Sato, Luffy, at Railsa, na pawang lumuluha sa tuwa nang makita siyang muli. Napansin nila na ang wizard ay nagkaroon ng pares ng tenga at buntot kapalit ng magical powers ng aso. Ipinaliwanag ng wizard na ibinigay ng aso ang kapangyarihan nito sa kanya, ngunit kapalit nito ay kailangan niyang alagaan ang Wolf Pup. Nais din niyang ibalik ang bahagi ng kapangyarihan ng aso upang tuluyang buhayin ito para sa anak nito. Ngunit biglang may isang napakalakas na bug zone ng hangin ang tumama sa kanila, at sa kanilang pagkabigla, muling bumangon ang Demon King. Sa kabila nito, hindi man lang nasaktan ang wizard. Tinipon niya ang lahat ng kanyang energy at bigla siyang naganyong isang gwapong binata. Ipinahayag niyang nabawi niya ang kanyang kabataan. Agad siyang nagsama ng isang napakalaking golem gamit ang teleportation magic at pinagsanib ito upang maging isang dambuhalang rock monster. Sa matinding labanan, binasag ng Demon King ang rock golem gamit ang hindi mapipigilang puwersa. Nakatutok ang kanyang mga mata sa nag-iisang wizard na naglakas loob na tumindig laban sa kanya. Ngunit buong tapang na sinuntok ng wizard ang Demon King, tinamaan ito ng diretso sa mukha. Inutusan niya ang nagkahiwa-hiwalay na bato ng golem na magsama-sama at subukang durugan ang demonyo. Gamit ang kanyang magic, pinahigpit niya ang pagkakahawak, pinilit ang bawat bato na kumapit sa katawan ng Demon King na parang mga tipak ng metal na hinihigop ng isang napakalakas na magnet. Alam ng wizard na ilang sandali lamang ang itatagal nito, kaya agad siyang naglabas ng isang napakalaking barrier upang protektahan ang kanyang mga kasama mula sa walang awang galit ng Demon King. Sa huling desperadong hakbang upang tapusin ang laban, sinimulan ng wizard ang pagsummon ng kanyang ultimate weapon, ang legendary 8-pointed flame sword, na kilala bilang Flame Sword of War. Kumapal ang hangin sa sobrang lakas ng enerhiya habang unti-unting nabubuo ang 8 naglalagablab na apoy sa ibabaw niya. Ngunit sa mismong sandali ng tagumpay, biglang nablangko ang kanyang isip. Nakalimutan niya ang ancient chant na magpapakawala ng buong lakas ng sandata. Dahil sa sandaling pag-aatubili, naging bukas siya sa pag-atake. Naramdaman ito ng Demon King at buong bagsik na sumugod upang tapusin ang wizard. Sa mismong sandaling iyon, sumugod si Sato sa eksena, hawak ang espada ni Railsa. Sa isang mabilis at tiyak na galaw, hiniwa niya ang braso ng Demon King, pinahinto ang pag-atake nito. Ang hindi inaasahang hampas na iyon ang nagbigay ng pagkakataon sa wizard. Hinimok siya ni Seto na itoon ang kanyang fire magic, at sabay nilang pinakawalan ang naglalagablab na apoy na tuluyang lumamon sa Demon King. Nang tuluyang mawala ang apoy, isang alon ng ginhawa ang dumaan sa kanila. Tapos na ang laban. Natalo na ang Demon King. Ng pasasalamat at damdamin sa tapang ni Sato, tumakbo si Railsa patungo sa kanya, handang yakapin siya. Ngunit bago pa siya makarating, napahinto siya nang makita ang nakakatakot na tanawin. Ang naputol na ulo ng Demon King, na may natitirang bakas ng buhay, ay biglang sumugod patungo sa kanila. Sa huling sandali, ang Wolf Pup, anak ng mabangis na asong minsang nagbantay sa lupain, ay tumalon at winakasan ang huling natitirang bahagi ng Demon King. Ngunit agad ding nagbago ang asal ng Pup. Tumahol at umungol ito kina Sado at sa wizard, sinisisi sila sa
pagkamatay ng kanyang ama. Naramdaman ng wizard ang matinding lungkot ng Pop. Maingat niya itong binuhat at hinayaan itong maamoy siya. Ang pamilyar na amoy, nakahawig ng sa kanyang ama, ay unti-unting nagpatahimik sa Pop. Naantig ang wizard sa pagkawala nito, kaya gumawa siya ng isang matinding desisyon. Ibinuhos niya ang bahagi ng sarili niyang life energy sa walang buhay na katawan ng aso. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga kasama, dahan-daang nabuhay muli ang mabangis na aso at nakita ang kanyang anak na umiiyak sa tabi niya. Ngunit ang sakripisyong ito ay labis na nagpahina sa wizard. Bumagsak siya sa sobrang pagod habang muling nagsasama ang mag-ama. Pan ng pag-aalala, binuhat ni Railsa ang wizard sa kanyang mga bisig at nagpas siyang dalhin siya pauwi upang alagaan hanggang gumaling. Pagbalik sa inn, biglang nagising si Sedo at nakita si Railsa na tahimik na nakaupo sa tapat niya, matatag ang tingin habang unti-unti siyang nagkakamalay. Ipinaliwanag niya na agad siyang nakatulog ng malalim pagdating nila. Napansin ni Sato ang lambot sa kanyang mukha, isang bihira at panandali ang pagpapakita ng pag-aalala. Nagbahagi sila ng tahimik na sandaling iyon bago lumabas upang samahan ang iba. Sa labas, ang wizard ay gising na gising at mukhang ganap ng gumaling matapos ang isang gabi ng mahimbing na tulog. Ngunit tila lalo lamang bumalik ang kanyang pagiging pilyo, at nagsisimula na naman siyang manggulo sa mga bisita at staff ng inn. Ikinagulat ng lahat. Kalaunan, umakyat sina Railsa at Sato sa tuktok ng labyrinth, sa isang lugar kung saan matatanaw ang paikat-ikot na mga daan sa ibaba. Tahimik at payapa ang paligid. Mukhang malalim ang iniisip ni Railsa habang nagkukwento ng isang personal na bagay. Sinabi niya kay Sato na habang siya ay nagpapahinga, napansin niyang kinakausap niya ang isang ligaw na aso na nakasalubong nila noon. Para sa isang tulad ni Railsa na palaging may pader sa damdamin, kakaiba iyon. Ngunit ipinaliwanag niya na pinaalala sa kanya ng aso ang isang wolf pup na nakasama niya noon. Sa kanyang kabataan, tatlong taglamig silang magkasamang nabuhay, sabay na nilampasan ang mga mahihirap na panahon. Napaisip siya na marahil ang karanasang iyon ang dahilan kung bakit siya naging magaspang at hindi kumilos, hinubog ng hirap at kaligtasan, isang bagay na tanging ang mga dumaan sa parehong pagsubok lamang ang tunay na makauunawa. Sa kanyang puso, nararamdaman ni Railsa na siya ay kabilang lamang sa mga taong tinatanggap siya kung sino siya talaga. At si Sato, sa kabilang banda, ay biglang naunawaan kung gaano niya pinahahalagahan ang presensya ni Railsa. Hindi niya mapigilan, at bulalas niya na kailangan niya si Railsa sa kanyang buhay higit pa sa sino man sa mundo. Lumipad ang mga salita mula sa kanyang bibig bago pa man siya makapag-isip muli. Ngunit sa biglang pagkakatahimik, dumating ang dwarf na nagmamadaling lumapit sa kanila. Halos hingal, ibinulalas niya na nawawala ang mga susi ng inn at nagkakaproblema ang wizard. Kailangan niya agad ang tulong ni Sato sa mga lock, kaya hinailan nito si Sato palayo, na iniwang mag-isa si Railsa sa rooftop. Matapos maayos ang kabuluhan, natagpuan ni Sato ang wizard sa isang tahimik na silid. Dinala niya ang isang maliit na bote ng honey at inihandog sa wizard, na sa isang bihirang sandali ay tila natuwa sa hindi inaasahang kilos. Ang simpleng regalo ay nagbigay ng maikling pahinga sa mga kalokohan ng wizard, na bahagyang nagpatahimik sa kanyang mood. Hindi nagtagal, muling hinanap ni Sedo si Railsa, at sa pagkakataong ito ay dala niya ang isang espesyal na regalo, isang matalim at matibay na sandata na ginawa niya para sa kanya. Nang suriin ni Railsa ang sandata, napansin niya ang maliit na hairpin na maingat na nakadikit sa hawakan. Kaagad niyang naunawaan na ito ay paraan ni Sedo upang magbigay ng isang personal na mensahe, lampas sa praktikal na gamit ng sandata. May kaunting ngiti, inilagay niya ang hairpin sa kanyang buhok, isang tahimik na pagkilala sa kabutihang loob ni Sedo. Sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran, hinarap nila ang isang mahiwagang nilalang, isang manticore na nakakatawang kahawig ng wizard. Ngunit sa mabilis at tiyak na galaw, pinabagsak ni Railsa ang nilalang sa isang malakas na hampas. Ang kanyang espiritu ay tila muling nabuhay, at may bagong lakas at tiwala sa kanyang kilos, bunga ng hindi nasasabing ugnayan sa pagitan niya at ni Sedo. Pagkatapos, inihanda ni Sato ang paligan para kay Luffy, at labis itong natuwa na makapagpahinga at magsaya. Sa kanilang pagod, parehong nakatulog silang dalawa. Kinabukasan, nagulat silang makita si Luffy na hindi na maliit na fairy, siya ay may sukat na katulad ng tao. Matapos ang ilang sandali, naglakad sila ng magkasama, masayang tumatalon si Luffy dahil naibalik na ang kanyang orihinal na sukat, tanda na nabuwag na ang kanyang sumpa. Biglang iniabot ni Sato sa kanya ang isang magandang robe. Ngunit tumanggi si Luffy na tanggapin ito, iniisip na wala siyang magagawang ganti sa mga ginto. Agad namang sinabi ni Sato na ito ay isang pasasalamat at paghingi ng paumanhin para sa kanyang kabutihang loob. Tinanggap ni Luffy ang robe at nagpatuloy sa masayang pagtakbo. Ngunit sa kanyang kasiyahan, nabangga niya ang isang gun. Nilapitan siya ng lalaki na may paninindigan at sinimulang mangbuli, ngunit agad na sumingit si Sato upang protektahan siya. Tinitigan siya ng gun at tinanong kung siya ba ang nakadiscover ng bagong pintuan ng labyrinth, sabay pangungot siya sa kanya na mahina lang siya kumpara sa kanyang mga kasamahan. Pinagsabihan siya na huwag magkunwaring malakas, at sumugod pa upang suntukin si Sato. Agad naman itong hinawakan ni Sato at pinaikot ang braso nito, pinatumba sa lupa na nagmamakaawa na itigil ang ginagawa.
Pagkatapos, bumalik si Luffy sa kanyang maliit na anyo, at nagbalik si Ralsa mula sa acupuncture shop kasama ang wizard. Pinagmasdan nila ang paligan kung saan naligo si Luffy at pinalaki ito sa sukat na tao. Kalaunan, dumating muli ang dwarf upang tumulong at ipinaliwanag na maraming kakaibang kagamitan ang wizard na pansamantalang kayang ibalik sa normal na sukat ang mga fairy. Sa kalaunan, nagsimula si Sato ng maliit na handyman business sa bagong mundong ito, at unti-unting dumadagsa ang mga dati nilang kasama sa inn para kumuha ng tulong sa iba't ibang gawain. Dito niya natanto na siya ay isang mahusay na handyman na minamahal ng lahat. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell, at like button para sa marami pang anime recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. Kita-kits tayo sa susunod na recap.